Sing. Gising. Ate, hinagikan mo ako sa hinaharap. Pwede ka bang maging first lady ko? Ayoko ngang maging first lady. Gusto ko maging babaeng presidente at magkaroon ng toy boy. Ate, itong jade pendant ay para sa'yo. Dadalhin ko ang kalahati nito para hingin ang kamay mo. Ate, ang galing-galing mo kagabi. Magaling ka kagabi ah. Heto na. Heto ang card. Password, 6 na 6. Umalis ka na. Kakatapos ko lang mag-college. Wala pa akong trabaho. Pinapalayas pa ako ng landlord. Hindi mo ba ako pwedeng patirahin muna? Kakatapos lang. Ilang taon ka na? 22. 22 taong gulang. Nakipagtalik ako sa isang batang 8 taong mas bata sa akin. Umalis ka na, bata. 8. Bilis, 8. lumabas ka. Hindi ko pa nakuha ang gamit ko. Heto na, umalis ka na. Aray. Hintayin mo ako dito. Kukuha ako ng gamit para sa'yo. Ang lampa mo pa rin tulad noon. Magandang araw po, Presidente. Presidente De Leon, tungkol po sa pinapahanap ninyo, na kabilang piraso ng Jade Pendant, mayroon na po tayong lead. Ang may-ari ng Jade Pendant kagabi ay nagpakita sa isang bar. Huwag nang hanapin. Nahanap ko na. Ang susunod na gagawin ko siyang First Lady ng Delion Group. Kalokohan. Ikaw, ang pinakamayaman sa lungsod sentro, ang presidente ng De Leon Group. Iniwan mo ang negosyo ng pamilya, at ngayon ay gusto mong pakasalan ang isang babaeng mas matanda sa iyo ng 8 taon. Nakakakahiya kung malaman ng iba. Tita, ang bilin lang ni Lola sa'yo ay alagaan ako. Ang personal na buhay ko. Hindi mo na kailangang pakialaman. Ikaw, isang batang wala pang alam sa buhay. Ang mga babaeng ganyang edad, napakatuso. Pera mo lang ang habol nila. Huwag kang mag-alala. Hindi niya alam ang tunay kong pagkatao. Tinatapon mo ang pagiging presidente, at gusto mo pang makipaglaro ng roleplay sa isang matandang babae, di ba? Hulihin niyo siya. Panaginip lang yan. Anong hinihintay niyo? Habulin niyo. Ma, sa wakas, nakabalik ka na rin. Si Leo na to, hindi ko na kayang kontrolin. Nahanap na niya yung babae, pero mas matanda siya, ng 8 taon, at determinado siyang pakasalan siya. Hindi ba't kalokohan yan? Ma, uminom ka muna ng tsaa. Si Leo, wala siyang magulang mula pagkabata. Kaya nasobrahan namin sa pagpapalaki. Hay, bata pa siya. Hindi pa niya alam na siya ang pinakamayaman sa lungsod sentro. Ang pagiging tagapagmana ng De Leon Group ay may mabigat na responsibilidad. Ang kanyang magiging asawa ay hindi pwedeng kung sino-sino lang. Bata pa siya, hindi pa marunong tumingin ng tao. Ako, kailangan kong personal na puntahan at subukan ng babaeng yan. Pumunta rito ang De Leon Group para mag-inspeksyon sa progress ng proyekto. Sinadyang hindi ka sinabihan ni Chloe, pinalayo pa ako. Kailangan po kayong pumunta kaagad sa opisina. Kung hindi, si Chloe ang kukuha ng kredito ninyo. Sige, gets ko na. Pupunta na ako kaagad sa opisina. Ang likod ko. Lola, ayos lang po ba kayo? Pananagutan mo yan ha. Lola, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po, bagong andar lang to, mabagal talaga. Hindi naman po kayo nasaktan, di ba? Kayong mga kabataan ngayon, wala talagang konsensya. Itong babae, nakabangga na ng tao, ayaw pang managot, ipopost ko to sa internet. Hala, hindi po ganoon, Lola. Nagmamadali po kasi ako. Iiwan ko po cellphone ko sa inyo. Ang magagastos ninyo sa check-up at gamot. Sa akin na lang po ipadala. Ang sakit, grabe ang sakit ko. Dito talaga masakit. Lola, tulungan ko na po kayong tumayo. Halika. Ayan po, dahan-dahan lang. Ang sakit-sakit, aray ko po. Saan po ba kayo masakit? Ang likod ko, parang nabali ang likod ko. Pananagutan mo yan, ha?
Lola, wag po kayong mag-alala. Hindi ako takot sa responsibilidad. Ganito na lang po. Nasaan po ang pamilya ninyo? Pakisabi na lang pong sunduin kayo. Ang pamilya ko. Nasaan ang pamilya ko? Sino nga ba ako? Bakit ako napunta rito? Saan ba ako pupunta? Lola, ganito na lang po. Sumama muna kayo sa opisina ko, ha? Pagkatapos noon, hahanapin natin ang pamilya ninyo. Ako, sasama ako sa'yo. Sige. Sige, alis na tayo. O sige. Halika na, Lola. Tara na, tara na. Lola, maupo muna kayo dito. May meeting lang ako. Kung mainip kayo, kunin niyo po ang cellphone ko para manood ng mga short drama. Gustong gusto ko talagang manood ng mga short drama. May trabaho ang lahat dito, kaya hinaan lang natin ang ating boses. Ang project manager ng De Leon Group ay paparating na. Linisin mo ang reception area at magpakabait ka dyan. Andrea, bakit ka nagdadala ng kung ano-anong basura dito sa opisina? Nga, ano na klaseng basura ba ako? Dinala-dala ko pa rito sa opisina, tulad nitong si Marco Gomez na basura. Andrea Reyes. May master's degree ako mula sa isang nangungunang universidad. Ano ba yung dinala mo rito? Tagalinis ba ng CR? Kung maglilinis ka ng CR, sa CR ka pumunta. Huwag kang sagabal sa paningin ko. Ang De Leon Group ang pinakamalaking korporasyon sa lungsod sentro. Hawak nila ang buhay ng lungsod. Sila pa ang pinakamahalagang kliyente ng Reyes Corporation. Kapag na-offend mo ang De Leon Group, wala ka ng kinabukasan sa lungsod sentro. Ngayon, pupunta rito ang De Leon Group para mag-inspeksyon. Ikaw, nagdala ka pa ngayon ng tagalinis sa opisina. Kapag na-offend mo ang project manager nila, 100 buhay mo pa ang hindi sapat. Andrea Reyes, ginawa mo bang kulungan ng aso ang kumpanya? Kahit sino na lang ang dinadala mo rito. Totoo nga. Ang dumi-dumi. Ang baho. Mukhang hindi gaanong iginagalang si Ma'am Andrea dito sa Reyes Corporation. Itong Lola, baka may Alzheimer's disease siya. Hindi ko siya pwedeng iwanang mag-isa sa labas. Kapag tapos na ako sa trabaho ko, hahanapin ko ang pamilya niya. Hindi ito makakaabala sa inspeksyon. Ano? Sabi mo, hindi lang madumi ang matandang ito, may sakit pa. Ang baho talaga, baka naman may nakakahawang sakit yan. Baka mahawa tayo. Kayong mga ito, humanap kayo agad ng tagalinis. Ang lugar kung saan tumambay. Ang matandang hakluban na ito ay padisinfectyo ng mabuti kung sakaling mahawan. Ang project manager ng De Leon Group, ano na lang ang gagawin mo? Wala ba kayong common sense? Hindi nakakahawa ang Alzheimer's disease. Ang katangahan, ang nakakahawa. Pinagtatanggol pa ako ng babaeng ito. Mabuti naman ang ugali niya. Narinig niyo ba? Ang katangahan ang nakakahawa. Guardia, palabasin niyo ang matandang ito. Huwag kayong gagalaw. Presidente De Leon, may problema. Kakatanggap ko lang ng balita. Pupunta raw si Lola sa Reyes Corporation para hanapin si MS Reyes. Ano? Sabi nila, susubukan daw ni Lola si MS Reyes. Dalhin mo agad ang mga tao sa Reyes Corporation. Guardia, palayasin niyo ang matandang haklubang to. Huwag kayong gagalaw. Tingnan natin kung sino sa inyo ang maglakas loob na magpalaya sa akin. Andrea, kung masagabal mo ang pagbisita ng De Leon Group ngayon, magdudusa ka. Kaysa mag-aksaya kayo ng oras sa paghahabol sa isang matanda, bakit hindi nyo nalang gamitin ang oras nyo para pagbutihin ang disenyo at pagkakagawa kung mawala man ang proyekto ng De Leon Group? Kayo ang may kasalanan, kayo ang may gawa niyan. Andrea, kung mawala ang proyekto ng De Leon Group, wala ka ng lugar sa kumpanyang ito. Anak, ang Reyes Corporation ay napakaliit at pangit ang pamamahala. Hindi ka nababagay dito. Isasama kita paalis dito. Magtrabaho ka sa De Leon Group. Matandang babae. Hindi ko inakala na bukod sa pagiging ulyanin, may delusyon ka pa pala. Matandang hakluban ka. Ang De Leon Group ang numero 1 sa lungsod sentro at nasa top 10 sa buong mundo. Kapag huminga ang De Leon Group, yayanig ang buong lungsod sentro. Akala mo ba, pag-aari mo ang De Leon Group, na basta-basta ka lang pupunta? Ang De Leon Group ay amin. Kung pag-aari mo ang De Leon Group, gagawin kong Wallace ang ulo ko. Sa tingin ko, dapat tawagan na lang ang mental hospital. Ang isang baliw na tulad mo ay dapat ikulong. Matandang babae, ang project manager ng De Leon Group ay malapit nang dumating. Kapag nabuking ang mga kasinungalingan mo, tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo. Dumating na ang presidente kasama ang manager ng De Leon. Ang lakas ng loob ng Reyes Corporation ha.
Ang kapal ng mukha ng Reyes Corporation. Narito ako para inspeksyonin ang progreso ng proyekto. Tapos dinala pa ninyo rito, ang isang napakadumi at matandang haklubang ito, sa reception area. Ikaw, isang maliit na project manager. Hindi mo ako kilala. Iyan ay normal lang. Ikaw, isang janitor lang, nagmamalaki ka pa? Sa tingin ko, ang Reyes Corporation ninyo ay may napakaluwag na pamamahala, napakadumi ng paligid. Paano ninyo magagampanan ang high-end jewelry project ng De Leon Group? Manager. Si Lola, nandito lang siya. Sa reception area pansamantala. Huwag po kayong mag-alala. Ang aming paggawa at disenyo ay may hiwalay at dalubhasang workshop. Hindi po ito makakaabala sa inyong trabaho. Ramon, ganito ba talaga ang pamamahala mo sa kumpanya? Isang hamak na empleyado lang. Sumasagot pa sa akin. Andrea, tumahimik ka nga. Ito po ay ang project manager ng De Leon Group. Ano naman ngayon kung project manager ng De Leon Group dahil lang sa isang janitor? Uhusgahan na ninyo kaming hindi kayang gawin ang proyekto ng De Leon Group. Sa tingin ko, ang De Leon Group ay puro mga tanga lang pala. Maayos naman talaga ang De Leon Group. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Hindi ko po hahayaan na maapi kayo. Andrea, ang proyektong ito ng De Leon Group ay nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Ito ang magandang pagkakataon para umasenso ang Reyes Corporation. Kung ipagpupumilit mo na ipagtanggol ang matandang haklubang ito, sige. Sumama ka sa kanya at magwalas ka ng kalye, mga tauhan. Palayasin si Andrea at ang matandang haklubang ito sa labas. Hoy, bitawan niyo ako. Mr. Reyes, si Ma'am Andrea po yan. Wala akong anak na ganyan. Gawin nyo na. Ano ba yan? Ate, huwag mong sabihin, bunga yan ng relasyon mo, sa bayaran na yon. Andrea, ikaw at ang bayaran mong yan. Ang wild pala ng laro. TSK, nakakahiya ka. Nandidiri ako sa'yo. Nakakasira ng puri. Sa tingin ko, dapat ka nang lumayas sa Reyes Corporation. Baka kung makita ka ng iba, akalain na ang Reyes Corporation ay isang napakalanding kumpanya. Narinig mo ba? Lumayas ka na rito. Ayaw mong umalis. Tutulungan na lang kita. Hoy, Ikaw, matandang hakluban. Sino ka ba? Nagawa mo pa akong itulak. Sasabihin ko sa inyo, ako ay... Narito na ang presidente ng De Leon Group. Ate, sorry na huli ako. ano nang ginagawa mo rito? Ate, bakit mo dinala ang bayaran mo? Sa opisina, ganun ba talaga ka desperada? Puro kabastusan ang lumalabas sa bibig mo. Sino ka ba para manggialam? Hinampas mo pa ako. Tingnan mo ng mabuti. Ito ang special assistant ng presidente sa De Leon Group. Pangalawa lang siya sa presidente at mas mataas sa lahat. Ikaw ba ang presidente, De Leon? Hindi. Narito ako para mag-apply, bilang intern mo. Ikaw, isang buwisit na bayaran. Nagpapanggap ka pang presidente De Leon. Kayong mga nagkakamali ng pagkakilala, ano nang kinalaman ko doon? Kanina. Hindi ba sinabing dumating na ang presidente? Ang presidente De Leon, pupunta siya kung gusto niya, at aalis kung gusto niya. Malaya siya. Special Assistant, magulo ang pamamahala sa Reyes Corporation, at bulok ang kultura. Sa tingin ko, hindi karapat-dapat na makipagtulungan sa pamilyang De Leon. Tama po kayo. Mag-uutos na ako, nakanselahin ang pakikipagtulungan sa Reyes Corporation. Special Assistant Sai, matagal na tayong magkatuwang, hindi mo naman. Paninindigan ng matandang babaeng ito, at ang lecheng bayarang ito, di ba? Oo nga, Special Assistant Sai, hindi naman siguro dahil lang sa sinabi ng matandang ito, kakanselahin mo ang proyekto. Ni hindi man lang ninyo alam, ang pinakabatayang asal ng isang tao. Nagdududa ako, kung may kakayahan ba kayong isabuhay ang prinsipyo ng De Leon Jules, na tao ang sentro, kailangan kanselahin ang proyekto. Kung kanselahin o hindi, pwede pa naman pag-usapan. Tama po ba, Ma'am Andrea? Special Assistant S-Ray, ako at ang team ko, napakatagal na naming inihahanda ang proyektong ito. Naniniwala ako na kung kakanselahin ninyo ang kooperasyon, ito ang magiging pinakamalaking kawalan para sa akin at sa De Leon Group. Tama po kayo. Kung ganun, ang bidding presentation bukas ay ituloy ninyo ang pagdalo. Sasamahan ko po kayong umuwi. Bakit ang matandang babaeng ito ay totoong tagapamilyang De Leon?
Hindi kita kilala. Ako. Siya ang gusto kong maghatid. Sige po, ako na po ang maghahatid sa inyo. Sama ako sa'yo. CJ. Tara na po, Lola. Leo, may Alzheimer's po si Lola eh. Hindi na niya maalala kung saan bahay niya. Kailangan nating tulungan siyang hanapin ang pamilya niya. Wag na. Naalala ko na lahat. Hayaan mo na lang itong binataang maghatid sa akin pa uwi. Umuwi ka na't magpalit ng damit. Yung damit, sa susunod na lang. Ihatid mo si Lola sa bahay nila. Ito ang unang trabaho na ipagagawa ko sa'yo. 8. Tinanggap mo na ako bilang intern. 3 buwan ang probation. Kapag di ako satisfied, tatanggalin kita ng walang bayad. CJ. Ikaw. Umalis ka na. CJ. Lola, bakit ka nag-isa at gala ng gala? Delikado sa labas yan. Ay nako. Natatakot lang ako baka maloko ka ng ibang babae. Pero si Andrea mukhang mabait naman. Kung gusto mo siya, ligawan mo na. Bakit mo kailangang itago ang pagkatao mo? Lola, kung malaman niyang kliyente ako, tiyak lalayo siya sa akin. Gusto kong gumaan buhay para sa kanya. Ay nako, yung mga paligoy-ligoy nyo, hindi ko na naiintindihan. Pwede mong itago kung sino ka, pero wag mong sasaktan ang puso niya. Opo, Lola. Uwi ka na at maligo na. MM. Andrea, ang disenyong ito, sa akin na to. Tingnan natin kung anong may haharap mo sa bidding presentation laban sa akin. Maligayang pagdating po sa bidding presentation ng De Leon Group, Conference Room, dyan po, sundan niyo po ako. Magpakabait ka. Wala naman. Ang close naman ng dalawa, magkasintahan ba? Hindi. Intern ko siya. Intern, ang bata mo pa para makasama sa ganitong klaseng meeting. Hindi kaya, dahil sa palakasan. Siyempre, wala akong interes sa mga batang tulad niyan. Buti naman. Yung mga babaeng mas matanda sa lalaki, kadalasan, sila ang talo. Ingat ka, baka gamitin ka lang ng batang yan. Ito na ang conference room. Hintay muna kayo dito. CJ. Ano nang ginagawa mo? Binabalaan kita. Nasa ibang kumpanya tayo. Huwag kang magpakapilyo. Huwag kang kikilos, baka magdugo. Okay na. Naayos na ang buhok mo. Lumayo ka sa akin. Ikaw. Ate, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Nalulungkot ako. Hay, ang laki-laki mo na. Huwag kang madaling malungkot. Sasabihin ko sa'yo, nasa ibang kumpanya tayo. Kung may makakita man, masisira ang profesional na imahe ko. Kung di mo ako aliwin, ate, magwawala na talaga ako. May kisses. Huwag kang matakot. Sira ang niya. Paano mo nalaman? Dahil ako ang sumira. 8. Huwag kang magpa-distract ngayon. Maganda ang performance ng bata sa admin. Hoy, sabi nga ng admin nandito na raw si Andrea at yung intern. Nasaan na sila? Wala nga. Pa, sino bang nakakaalam kung saan pumunta si Andrea? Anong intern? Syempre, yun yung lalaking kalaguyo niya sa labas. Baka nga ngayon pa lang, nag-eehersisyo na yan, ni hindi man lang hinawakan ni Marco yan sa mga nakaraang taon. Siguradong nangangati na yan. Tito Ramon, hindi nyo lang po alam ang tungkol kay Andrea. Kumuha pa siya ng isang bayaran. Nakakadiri talaga yan. Chloe, huwag kang mag-alala. Sa'yo talaga mapupunta ang project na to. Tingnan mo yung ugali ni Andrea. Wala sa ayos ang isip. Sa project na to, hindi yan magiging seryoso. Naku, kung mahuli tayo nito, wala na tayo talaga. Hoy, huwag kang lalapit. Ayokong mapagkamalang manyakis. 8. Titingin lang ako. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Kung ayaw mong mamatay, lumayo ka sa akin.
Nasaan na ba yung babaeng yan? Tatawagan ko siya. Ano yung tunog na yan? Ano tong ingay ba? Guys, itong meeting room na ito, sira ang CCTV. Kailangan nating lumipat ng ibang meeting room. Natatakot ka ba talaga ng ganito, ate? Lumayas ka rito. Huwag mo na akong sundan. Kung ganon, halika na lang kita bilang paalam. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho, umayos ka. Ate, di ba kanina ka pa dumating? Bakit ngayon ka lang dumating? Natatakot ka na yata? Takot saan? Bakit takot kang matalo ng todo? Ate, huwag kang masyadong kampante. Sa proyektong ito, panalo na ako. Alam ko kung hanggang saan lang ang kaya mo. Hindi ko ba alam? Sige, guys. Ngayong kumpleto na tayo. Ia-anunsyo ko na. Simulan na natin ang meeting. Guys, una sa lahat, ipakikita ko muna sa inyo ang disenyo para sa proyektong alahas na ito. Grabe, ang ganda talaga ng disenyong ito. Hala, hindi ba ito? Yung sketch na naiwan ko sa archery range. Chloe, kaya mo palang magdisenyo ng ganito kagandang alahas? Ang gantong klaseng disenyo, tanging yung misteryosong top designer na si Cherry sa internet ang makakagawa. Sa katunayan, ako mismo si Cherry, ang designer. Sa totoo lang po, ako po si Cherry, ang jewelry designer. Ikaw talaga si Cherry, ang designer. Yung designer na si Cherry, na 5 taon nang sunod-sunod na nananalo ng grand prize sa National Jewelry Design Competition. Siya nga ba? Tama. Naku po, alam ko talagang napaka-misteryoso ni Cherry, ang designer. Hindi pa siya nagpapakita sa publiko, at ang daming media ang gustong mag-interview sa kanya. Pero hindi siya makontak. Hindi ako makapaniwalang sa tanang buhay ko ay makikita ko si Cherry ng personal. Chloe, isang bagay na ganito ka-importante, bakit hindi mo sinabi sa akin? Oo nga, Chloe, hindi ko akalain na itong anak ko ay ganito pala kahusay. Mahilig ako sa simple at tahimik na buhay. Ayoko ng masyadong maingay. Pero ngayon, sinamantala ko ang pagkakataon sa jewelry project ng De Leon Group. Nais kong ipahayag ang aking totoong pagkatao. Kasi magiging mga partner na tayong lahat. Wala nang dahilan para magtago. Dahil si Cherry, ang designer, ang personal na hahawak nito. Wala nang duda. Kaya nga, ipinahahayag ko na ang proyektong ito ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Sandali. Chloe, pinagkakamalian kita. Hindi ko akalain na kahit si Cherry ay may lakas ng loob kang angkinin. Ate, ano ba ang gusto mong palabasin? Hindi mo naman siguro ako Gina ganyan. Dahil lang natalo kita, ay pagbibintangan mo na akong impostor. Halatang naiinggit ka lang sa akin. Dahil mas magaling ako sa'yo. Naiinggit ako sa'yo. Itong design na ito, ang naiwan ko sa archery range noong araw na iyon. Bawat linya dito, ay gawa ng sarili kong kamay. Paano ako maiinggit sa isang tulad mo? Ano ang sinabi mo? Ang sinasabi ko, Jag si Cherry, ang jewelry designer. Ikaw, ang designer na si Cherry. Ate, alam kong naiinggit ka sa akin mula pa noong mga bata tayo. Dahil mas paborito ako ni Pa. Sa proyektong ito, todo ang pagsisikap mo para lang matalo ako. Pero ang hindi mo dapat ginawa, nagpanggap na ikaw ako, na ikaw si Cherry. Andrea Reyes, ang lakas ng loob mong magpanggap bilang kapatid mo. Grabe, sobrang kapal na ng mukha mo. Sa tingin ko, ang pakay niya rito ay talagang sirain lang. Ang bidding presentation na ito, Supervisor Zhang, pakiusap, paalisin niyo siya para hindi maantala ang ating pagpupulong. Nagpanggap akong ikaw, si Designer Cherry. Sa bawat pinal na disenyo, ay may inilalagay sa kanang itaas na sulok na isang espesyal na marka. Kaya gusto kong itanong sa'yo, sa drawing mong ito, nasaan ang marka mo? Nakalimutan kong ilagay. Nakalimutan? Sa tingin ko, hindi huling bersyon ang ninakaw mo. Kundi draft lang. Nagsisinungaling ka. Paulit-ulit mong sinasabi na iginuhit mo ang disenyong ito, pero hindi mo ba napansin
na bahagi lang ito ng disenyo at hindi kompleto. Oo nga, bahagi lang pala ito. Ano naman kung bahagi lang? Mabagal akong mag-drawing. Hindi ko natapos, pero sapat na to para talunin ka. Kung ganoon, kumpletuhin mo ngayon dito mismo. Ang daming tao, hindi ko matatapos. Hindi mo kayang iguhit. Hindi mo kayang iguhit. Tama yan, dahil nasa akin ang kumpletong bersyon. Ito nga ang kumpletong bersyon. Andrea Reyes, ninakaw mo ang flash drive ko, at nagdadahilan ka pa. Ninakaw ko ang flash drive mo. Kung ganoon, subukan mo na pagsama-samahin ang mga bahaging ito. Tama, kaya, MS, Chloe Reyes, ikaw pala ang nagpanggap na si Cherry. Hindi ako, marami lang kasing detalye. Nakalimutan ko, Andrea Reyes, isa kang walang kwentang tao. Hawak-hawak ang ninakaw na flash drive. Anong karapatan mong husgahan ako? Walang kwentang tao, matagal ko nang sinabi. Ako ang tunay na designer na si Cherry. Sabi ko na nga ba talaga, ako talaga ang designer. Si Cherry. Andrea, ang kapal talaga ng mukha mo. Ang klase mong tao, nangangarap pang magpanggap na si Cherry. Babae ka, ang lakas ng loob mong saktan ako. Self-defense lang yon. Linisin mo nga ang bibig mong mabaho. Andrea, ang lakas ng loob mong saktan ng kapatid mo. Lumalaban ka na? Kung saan mo lang pinulot yang sirang jade pendant na yan, at hawak mo lang yan palagi. Akala mo ba magkaka-interes ang pamilya natin sa ganitong walang kwentang bagay? Nakakahiya ka sa pamilya Reyes. Ate, huwag ka nang mangarap na ang batang nagbigay sa'yo ng pendant ay darating para pakasalan ka. Pagkatapos kang iwan ni Marco, sa tingin ko, Wala ka nang ibang magawa kundi mangarap ng mga imposible. Kahit lumaki siya at pakasalan ka, malamang, mahirap lang na empleyado yon. ate, ang galing mo talagang gumuhit ng disenyo, no? Ano sa palagay mo kung sinira ko ang mga kamay mo? Paano ka nagaguhit? Dumating na po si Presidente De Leon. Subukan mo lang galawin siya. Ate, sorry at nahuli ako. Okay lang. Bakit ka nandito? Natatakot kasi ako na maapi ka. Ay, Presidente De Leon, Supervisor, mali ang pagkakilala mo. Ang taong ito, intern lang ni Andrea, at nagtatrabaho bilang bayaran. Kahit hindi ko pa nakikilala ang Presidente, ang kasama niyang ito, si Secretary Sai, ay ang personal na sekretaryo ng Presidente. Secretary Sai, ito ba ang Presidente? Siya ay. Hindi siya ang presidente. May biglaang lakad ang presidente. Ako ang mamumuno sa pulong. Secretary Sai. Noon pa, itong taong ito, ang nagpapanggap na presidente sa archery range. Kung gusto ng presidente naming magpanggap ang iba, wala kang pakialam. Sa bidding presentation ng De Leon Group, nagkataon pang may taong sadyang nanakit. Masyado bang mababa ang standards ninyo? Supervisor Zhang, pumunta ka mismo sa HR at mag-resign. At kayong mga ito, kanselado ang inyong karapatang sumali sa bidding. Teka, sandali, Hoy, Secretary Sai, isang malaking hindi pagkakaunawaan lang ito. Ang pamilyang Reyes lang ang nag-aakusa sa isa't isa ng pangongopya. Paano ko malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? At hindi naman ako ang nanakit, siya ang nanakit. Ay, Secretary Sai, isang malaking hindi pagkakaunawaan lang po ito. Bilang isang ama, sinaway ko lang, ang aking anak. Oo nga, Secretary Sai, si Andrea, nangopya ng aking drawing at ayaw pang aminin. Nagalit lang ang tatay ko, kaya niya sinampal. Paano naging malisyosong pananakit iyon? Hoy, Secretary Sai, tinulak ako ng bayarang to. Hindi naman malaking bagay yon, huwag mo nang pansinin. Dapat matapos na ang palabas na ito. Chloe Reyes, Marco Gomez, kayong dalawa ay may masamang asal. Hindi kayo karapat-dapat para sa proyekto ng De Leon Group. Ipinapahayag ko na ang nanalo sa bidding competition ay si MS, Andrea Reyes. Mga tauhan, kalad ka rin nyo sila palabas. Guardia, kalad ka rin nyo sila palabas. Hoy. Hindi ito makatarungan. Bakit hindi kinansela ang kwalifikasyon ni Andrea at ako lang ang tinanggal? MS Reyes. Sa totoo lang, hindi mo ba halata na ang binatang pumasok kanina at si Secretary Sai ay may espesyal na relasyon?
Ano ang ibig mong sabihin? Hanggang dito na lang muna ang masasabi ko. Masasabi ko lang, nakalaban kayo ng maling tao. Baka naman, pumatol siya kay Sec Alex. Sabi ko na nga ba, kaya pala ganun kalakas ang kapit niya kay Sec Alex. Kaya pala. Presidente. Ano po ang masasabi nyo sa arrangement? Kontento po ba kayo? Okay lang, alam kong ayaw din ni Presidente na makipagtulungan sa mga taong ito. Naiintindihan ko po. Iuutos ko na po ito. Ang De Leon Group ay hindi na kailanman makikipagtulungan sa tatlong ito. Si Secretary Esri, bakit siya ganyan sa'yo? Sunod-sunuran? Malayong tiyuhin ako ni Sec Alex. Kahit mas bata ako, mas mataas ang aking pwesto sa pamilya. Pero dati, hindi mo naman nabanggit to sa akin. Matagal na kaming hindi nagkikita, ngayon ko lang nalaman na may pamangkin pala akong ganito kalaki na. May gagawin pa po ako. Mauna na po ako. Ate, di ba't nakuha mo ang unang pwesto? Bakit ka malungkot? Nasira yung jade pendant ko. Ganito ka ba kalungkot? Malungkot ka ba kasi? Naghihintay ka rin sa akin. Mahalaga ba talaga tong pendant na to? Noong bata pa ako, may tinulungan akong isang bata. Binigay niya sa akin to. Sabi pa niya, paglaki niya, pakakasalan daw niya ako. Gusto mo rin ba siya noon? Anong iniisip mo? Bata lang naman yon eh. Pero, yung pendant na ito, matagal ko na itong suot. Natural lang na may sentimental value na sa akin. At maganda pa naman ito. Madalas kasi itong nagbibigay sa akin ng inspiration sa pagdidisenyo. Kapag dumating ang araw na hindi mo na ako, itinuring na bata, saka ko sasabihin sa'yo na ako yon. Tara na. Para mag-celebrate kay Ma'am Andrea sa pagkakuha ng proyekto ng De Leon Group. Tagayan na tayo. Tagay. Sa napakasayang okasyong ito nga, may mungkahi ako. Laro tayo ng Truth or Dare. Sang-ayon ako, kumuha tayong lahat ng baraha. Ang makakuha ng pinakamaliit na numero, talunan. Ang talunan, kukuha ng card dito. Dito, Truth. Dito, Dare. CJ, dahil nga nakakuha tayo ng proyekto. Ngayon, sasali ako. Leo, talo ka. Sige na, bilis. Kumuha ka ng card. Dito, Truth. Dito, Dare. Truth na lang. Truth. Ikaw nga, may gusto ka ba? Meron. Meron, edi meron. Bakit nakatingin kay Ma'am Andrea? Baka naman. Sige, tuloy na natin. Nako, Leo, ikaw na naman. Truth or Dare? Truth. Ay, malakas tong card na to ah. Ito, konektado sa unang tanong. Ang taong gusto mo. Nandito ba? Nandito. Tatlo lang kaming babae rito. Hindi ako yun. Hindi si Zarina. Baka. Baka lalaki ang gusto niya. Tama na. Huwag ka nang mag-truth. Ako na ang kukuha. Dare. Wow, Ma'am Andrea ha. Ang galing mo namang pumili. Nakasulat. Dapat si Leo at ang unang babae na nasa kanan niya ay sabay kumain ng isang biscuit. Ma'am Andrea. Ma'am Andrea. CJ. 8. Ikaw ang pumili nito eh. Sige, halika na. Ma'am Andrea. Magaling. Pasensya na. Hindi ko na kontrol ang lakas ko. Kaya naputol. Naputol na. Ayos lang, marami pa naman dito. Halika. Napansin kong itong biscuit ay mango flavor pala. Allergy ako sa mango. Palitan na lang natin. Bakit hindi mo sinabi agad? Ayos lang, bata, marami pa kaming biscuit dito. Kung maglakas loob ka pang gumawa ng kalokohan, baka bukas tanggalin na kita sa trabaho. Huling babala na ito.
Ate, bakit ang lala ng kaba mo? Nahiya ka na. Wala. Sunod na round. Talo ka, Ma'am Andrea. Katotohanan ang pipiliin ko. May gusto ka bang tao ngayon? Tanong pa ba yan? Kakagaling lang mag-kiss. Ay, dapat mismo sa bibig ni Ma'am Andrea manggaling yan. Ma'am Andrea, meron ba? Meron. At sino yun? Baka naman. Yung kakakis mo lang. Sunod na round na yan. Huwag kang magyabang. Baka sa susunod, ikaw naman ang matalo. Tiyak kong itatanong kung sino, yung taong yun. Ay, mukhang sa gabing ito. Wala nang pagkakataon para malaman. Ma'am Andrea, natanggal ka na sa trabaho. Nag-mass email pa. Paano nangyari yun? Ikaw ang nakakuha ng proyekto para sa De Leon Group, tapos ganyan ang trato sa'yo. Hindi ito patas. Totoo. Tungkol sa bagay na ito, ako mismo ang lalapit para magtanong. Bakit niyo ako tinanggal? Ako pa nga ang nakakuha ng proyekto sa De Leon Group. Bakit? May mukha ka pang magtanong sa akin? Ikaw, pinahiya mo ang kapatid mo. Sa De Leon Group, napahiya ng todo. Ang pamilya namin. Hindi kayang tanggapin ang katulad mo. Ate, huwag kang magalit ha. Kahit tinanggal ka na, proyekto mo, ako na ang magpapatuloy. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng maigi yan. Sige, sayo na. Noon, si Sec Alex, sobrang nagustuhan ang gawa ko. Sa tingin ko, kung ako mismo ang lalapit sa De Leon Group, si Sec Alex, hindi niya ako tatanggihan. De Leon Group, di sila kumukuha ng outsider. Anong panaginip yan? Kahit Reyes Corp, ayaw sa'yo. De Leon Group pa kaya? Kung ganoon, tingnan na lang natin. Gusto mong pumasok sa De Leon Group bilang kliyente? Bakit di mo ako tinanong? Isip bata ka talaga. Ipapakiusap mo ba ako? Kay Sec Alex, ako, ate. Siyempre, ang gusto ko ay makapasok sa De Leon Group gamit ang sarili kong kakayahan. Ayos. Naniniwala ako sa'yo, ate. Siguradong kaya mong makapasok. Sa De Leon Group gamit ang sarili mong kakayahan. Alex, sabihin mo sa EA. Bigyan ng interview notice si At. Magandang araw po. Andrea Reyes po. Narito po ako para mag-apply bilang jewelry designer. Trenta anyos ka na? May asawa ka na ba? May anak ka na ba? Wala pa po akong asawa. Wala pa pong anak. Paano kung pagkatapos mong matanggap sa kumpanya namin? Hindi pa gaanong nagtatagal. Mag-asawa at mag-anak ka na agad? Huwag po kayo mag-alala. Kahit na mag-asawa at mag-anak ako, hindi po maapektuhan ang performance ko sa trabaho. Sino ang makakapag-garantiya niyan? 30 anyos ka na, ngayon ka lang naghahanap ng trabaho. Pagkatapos mong matanggap, bigla kang maglilib para sa kasal at panganganak. Tapos araw-araw, eksaktong oras ng uwian. Uuwi ka para mag-alaga ng anak. HMP. Anong kumpanya ang matitiis ng ganyan? Ginoong interviewer. Narito po ako para sa job interview. Ni isang profesional na tanong ay wala kayong naibigay. Ang ginawa nyo, inatake nyo ang edad ko. Sa kasalukuyang edad ko, mayroon na akong sapat na karanasan. Wala akong pamilyang pinapakain. Ito ang pinakamainam na panahon para mag-focus sa karera. Kung gagamitin nyo ang mga bagay na hindi pa nangyayari para i-discriminate ako, hindi ko po tatanggapin yon. Ha, may sarili akong pamantayan sa pagpili ng tao. Hindi ka pasok sa hiring standards ng De Leon Group. Lumabas ka na, ha? Lumabas ka. Kung ganyan ang De Leon Group sa mga babaeng empleyado. E di ngayong araw na ito, hindi ang De Leon Group ang tumanggi sa akin. Ako ang tumatanggi sa De Leon Group. Presidente, nainsulto ng interviewer si MS Reyes. Ano? Puntahan ko. Naku, nandun sa resume ko ang mga dating gawa ko. Kung may makakita nito, baka maagaw na naman ang identity ko. Presidente De Leon, hinahanap niyo po ako? Nasaan si Andrea? Yung umalis na siya. Umalis na.
Presidente De Leon, kayo po, maaari po bang sabihin nyo kung saan ako nagkamali? Ngayon na, ibalik mo siya dito. Pero siya, hindi ba siya isang may edad na babae? Siya, Sabihin mo pa ng isang beses. Presidente De Leon, siya ba ang taong hinahanap nyo? Pinapunta kita rito para interviewin siya, para lang dumaan sa proseso. Akala mo ba ikaw ang karapat-dapat mag-interview sa kanya? Presidente De Leon, hindi ko alam na siya ay ang taong hinahanap nyo pala. Kung alam ko lang, kahit bigyan nyo ako ng 10 lakas ng loob, hindi ko gagawin yun, Presidente De Leon. Kung ordinaryong tao lang. Lakas ng loob mo, Presidente De Leon, ginawa ko ito para sa kapakanan ng kumpanya natin. Ako, kukunin ko na siya ngayon din. huwag na. Tanggal ka na. Dahil gusto mong ipahirap sa iba na hindi makahanap ng trabaho. Gagawin kitang habang buhay na hindi makahanap ng trabaho. Alex, kunin mo si Ena Andrea pabalik. Opo. Presidente De Leon. Alex Esquay. Ma'am Andrea, nakabalik na po kayo. Nakalimutan kong kunin ang resume ko. Hi, MS, Andrea. Ang resume ninyo po, talagang nagustuhan ng kumpanya natin. Yung interviewer kanina, na-terminate na. Kayo po, natanggap na po kayo. Hindi na kailangan ng interview. HMM. Kung gusto pa rin po ninyong magpa-interview, pwede pa rin po tayong mag-interview para subukan. CJ, may mga tanong nga ako na gusto kong itanong sa kumpanya ninyo. MS, Andrea, satisfied po ba kayo sa mga benepisyo dito sa kumpanya namin? Ethan, maganda naman. Kung ganoon, mag-report na kayo sa Lunes. Okay lang po ba sa schedule ninyo? Okay lang po. Salamat. Walang anuman. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Ang isang talento tulad ninyo na makapagtrabaho sa De Leon Group ay isang malaking karangalan para sa amin. Oh, Oy, ano nang ginagawa mo rito? alam kong may interview si ate ngayon. Kaya naghintay lang ako sa labas ng matagal. Kumusta? Sa galing ni ate, siguradong pasado yan, di ba? Maayos naman ang interview. Satisfied si MS Reyes sa De Leon Group. Leo, hindi porket ka mag-anak mo, si Secretary Alex ay pwede ka nang basta-basta maglibot sa De Leon Group. Si Secretary Alex ay isa lang ding empleyado na nagtatrabaho para sa De Leon Group. Makakaapekto yan sa kanya. Hindi naman. Ang De Leon Group naman, napaka-open-minded na kumpanya. Pwedeng-pwede kayong maglibot. Ayan, sabi ko na nga ba sa'yo, sabi ko sa'yo, hindi ganoon ka-strict ang De Leon Group. Nga. Sec Alex, pwede ko ba siyang isama rito para magtrabaho sa De Leon Group? Intern ko siya, bagaman wala pang masyadong experience. May talento naman siya. Mag-intern ng presidente mismo sa De Leon Group, hindi ba't madali siyang makikilala? Ano po, Sec Alex? Okay lang, kung nahihirapan po kayo, huwag na pong pilitin. Hindi naman. Pwede po. Ayos, salamat, Sec Alex. Tara na, uwi na tayo't mag-MP. CJ, Ma'am Andrea, aalis ka na talaga, ha? Pagkatapos mong makuha ang proyekto, paalisin ka nila, hindi naman patas yun. Tama na. Lipat lang naman ako ng kumpanya para magtrabaho. Parang ang dating, may nangyari sa akin. Lipat ng kumpanya para magtrabaho. Saan ka ba magtatrabaho? Magwawalis ka ba ng kalye? empleyado na ng De Leon Group si ate ngayon. Ang kliyente ninyo, Maghanap ka na lang ng ibang kumpanyang pagtatrabahuhan. Saan ka magtatrabaho? Magwalis ka ba ng kalsada? Ikaw, si ate ay empleyado na ng De Leon Group ngayon. Ang kliyente ninyo, Sa De Leon Group ka pala magwawalis ng kalsada. Ate, marunong ka ba talagang magwalis ng kalsada? Gusto mo, tulungan kitang maglinis. Para malinis to. Kung hindi, hindi ka talaga makakaalis ngayon. malamig na ang panahon, dapat nang magsara ang Reyes Corp. Ninyo, Sobra ka na sa panunood ng mga teleserye. Magsasara. Bukod sa De Leon Group, sino pa ang may kakayahan na magpasara sa Reyes Corp namin? pero si Ek, sinusunod-sunod na ng De Leon Group ngayon. medyo sobra na. Hoy, bata, araw-araw kang sumusunod kay Andrea. Baliw ka rin tulad niya. Ang De Leon Group ang pinakamayaman sa lungsod sentro. Hawak nila ang ekonomiya ng lungsod sentro. Ni hindi nga makapasok si Andrea sa pintuan ng De Leon Group. Gusto pa niyang mag-utos sa De Leon Group. Nakakatawa naman. Hindi ka naniniwala, ate, pahiram ng phone mo. Hello. Sec Alex, sabi ni Emma Reyes sa loob ng 10 minuto, akuin ang Reyes Corp. Mahihirapan akong mag-explain nito.
Mukhang kailangan ko talagang puntahan ang direktor ng mental hospital at magtanong, hindi pa nga gumagaling ang sakit ng tao, paano siya nailabas? Ano ba tong nangyayari? Mga tauhan, palabasin ninyo ang dalawang baliw na ito. Ngayon din, may problema. Bumagsak ang stock ng kumpanya natin. Ano? Ang stock price ng ating kumpanya ay biglang bumagsak. Ano? Ano ang nangyari? Kakakuha ko lang ng balita. Bumagsak ang stock natin. Gustong bilhin tayo ng De Leon Group sa napakababang halaga. Ikaw pala, Andrea, ano ba talaga ang ginawa mo? Pinabenta mo tayo sa De Leon Group. Ano? Ikaw, Andrea, ang may pakanan nito? Ako. Ate, huwag mong itatanggi. Samantalahin mo na itong pagkakataon para humingi ng mas maraming kondisyon. Tama. Empleyado na ako ng De Leon Group at pinahahalagahan ako mismo ni Presidente. Ang pagbili lang sa maliit na Reyes Corporation. Hindi yan dapat ikagulat. Pumunta ka sa De Leon Group at inakit mo pa ang presidente? Hindi ako naniniwala. Paano niya magagawang bilhin ang Reyes Corporation? Dahil lang sa'yo, nagsisinungaling ka. E paano mo ipapaliwanag na isang tawag lang ni ate kanina? Ang Reyes Corporation nyo, naibenta na agad? Andrea, ang Reyes Corporation natin ay itinatag ko kasama ang nanay mo mula sa simula. Dito, kalahati ng pagsisikap ay galing sa kanya. Ngayon, nakipagsabuhatan ka pa sa isang tagalabas para bilhin ang sarili nating kumpanya. Ngayon mo lang naalala na may kalahati dito mula sa nanay ko ng pagsisikap. CJ, kung ayaw mong mabili ang Reyes Corporation, ibigay mo sa akin ang shares ng nanay ko. Ibalik mo sa akin. Pag-iisipan kong palagpasin kayo. Ikaw. Payag na ako. Pa, hindi mo pwedeng gawin yan. Tumigil ka dyan. Kung hindi ako papayag sa kanya, mawawala ang kumpanya natin. Kung ganoon ang gusto ni Pa, wala na akong masasabi. Hindi na natin maayos ang kontrata ngayon. Bukas na lang sa bahay, pirmahan natin ang harapan. Sige, usapan na yan. Leo, alis na tayo. Bakit biglang gusto ng De Leon Group na bilhin ang Reyes Corp? Ano ba talagang nangyayari? Ayon kay Sec Alex, balak nilang gibain ang Reyes Corp. Sinamantala ko lang yon para sindakin sila. Pero pag pumirma ako ng kontrata bukas, talagang bibilhin ng De Leon Group ang Reyes Corp. Ano nang gagawin ko? Practice lang yan. Di naman siguro talaga sila bibili bukas. Malaking kumpanya kasi, may mga kakaibang galawan talaga. Huwag mo nang isipin yan. Yung Presidente De Leon na yan, ang bilis talagang magbago ng mood. Baliw talaga. Malamang may sarili siyang plano. Ang ganda nito ah. Sige, ito na lang panoorin natin. Ibig mong sabihin, makipagtalik ako kay Andrea? Ay, Marco, isipin mo, pakakasalan mo muna siya. Pagkatapos ng kasal, pag namatay siya, mapupunta sa'yo ang shares niya. Hindi ba sa'yo na yun? Pagdating ng panahon, pwede pa rin tayong magpakasal. Ang tawag dyan, pagtitsaga para makahuli ng malaking isda. Chloe, ang talino mo talaga. Tara, Andrea, uminom ka muna ng tsaa para hindi ka ma-dehydrate. Huwag mo kong subukan. Hindi ko inumin yan. Paano kung may halo yan? Siguradong malalagot ako. Kung nahuli mo na ako, wala kang choice kundi inumin yan. Anong gagawin ninyo? Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Ako. Bakit bigla akong nainitan? Andrea, mamaya, mas lalo ka pang iinit. Bitawan mo ko. Slow. Pinapayagan mo ang fiant mo na matulog kasama ako. Hindi ka ba nasusuka sa sarili mo? Kumpara sa 50% ng shares na hawak mo, walang kwenta ang pakiramdam na yan. Kailangan mong magsakripisyo para makuha ang gusto mo. Sige, mag-enjoy kayo. Hindi na ako makikialam. Ikaw. Bitawan mo ko. Andrea, sasabihin ko sa'yo, kahit umalingaw-ngaw ang sigaw mo, walang sasaklolo sa'yo. Bitawan mo ko. Wag mo kong hawakan. Bitawan mo ko. Leo. Huwag kang matakot, ate. Nandito na ako.
Ikaw. Halika na. Ate, nalason ka. Kung hindi ka pupunta rito, habang buhay, hindi ka na matutulog sa kama ko. Talaga bang pwede ako? Ano nang pakiramdam mo? Mainit-init pa rin ba? Halika na. Kung hindi ka pupunta rito, habang buhay, hindi ka na muling makakatulog sa kama ko. Andrea, anong mga pinagsasabi mo kagabi? Mga malaswang salita. Isa lang siyang batang, 8 taon na mas bata sa'yo. Hindi ka pa rin ayos? Gusto mo bang ulitin natin? Gusto mo bang ulitin natin to? Tigil. Ayos na ayos talaga ako. Talaga? Hindi ako naniniwala. Susuriin ko ng personal. Bumaba ka nga riyan. Ano nang problema, ate? Ano nang gagawin ko ngayon? Hindi ko pa rin naibalik ang shares ng nanay ko. Kung matapos na ang araw na ito at nalaman nila na ang acquisition ng De Leon Group ay isang pagsasanay lang pala, wala na akong pagkakataon. Mag-isip ka ng positibo. Baka hindi naman pagsasanay yan. Baka sakaling ma-acquire na talaga. Pero, kung nandito pa ang nanay ko, siguradong ayaw din niya na ma-acquire ang Reyes Corporation. Mas mabuti sigurong, hindi na lang ma-acquire, dapat sa sarili kong pagsisikap. Nang marangal, ko ibabalik ang shares ng nanay ko. Ate, kaya mo yan. 8. Narinig ko na magkakaroon ang De Leon Group ng Jewelry Design Competition. Pagdating ng panahon, maaari mong ipakilala ang sarili mo bilang ang nangungunang misteryosong designer ng bansa na si Cherry para maging handa ka sa pagbawi ng kumpanya. Ako nga si Cherry. Pero hindi naman siguradong magpapadala ang De Leon Group ng invitation sa akin. Maniwala ka sa sarili mo, ate. Baka sakaling hindi pa man tayo tapos kumain ay may invitation na. Paano naman mangyayari yon? Ay naku! Leo, may panghula ba ang bibig mo? Nagpadala talaga ang De Leon Group ng invitation sa akin. Ano, sabi ko na nga ba? Ang galing-galing mo talaga, ate. Tiyak na magniningning ka sa mas malaking entablado at magpapakitang gilas. Ang saya, kung magpapakilala na ako, tatawagan ko na ang jewelry shop. Kukunin ko ang pag-aari ng nanay ko, ang korona na ipinatago roon. Ang mga alahas ninyo dito, kung hindi sobrang matingkad ang kulay, sobrang simple naman. Wala bang kahit isa na magustuhan ko? MS, Reyes, ito na po ang lahat ng alahas namin dito. Alam mo ba, nasasali ako sa National Jewelry Design Competition. Ganito lang, paano ito mababagay sa napaka-importanteng okasyon? Ay meron pala kayong napakagandang korona dito. Bakit ka nagsinungaling na wala? Ito, kukunin ko na to. Pero itong korona po ay ipinagkatiwala ng tagapagmana ng Reyes Corporation dito. Parang ang pangalan ay Andrea Reyes. Andrea Reyes. Karapat dapat ba siya? Ha, alam mo ba na siya ay tinanggal na sa Reyes Corporation, pinalayas na sa Pamilya Reyes. Malas lang siya. Ang Pamilya Reyes ay may isa lang na nag-iisang tagapagmana. Iyon ay ako. Ito po. Hindi lang ito. Ay balot mo ang lahat ng korona sa tindahan ninyo. Lahat, kukunin ko. Sige po, MS Reyes. Ibabalot ko na po ito para sa inyo. Magandang araw po, kukunin ko po ang koronang ipinagkatiwala dito ng nanay ko noon. MS Andrea, yung korona po ay kinuha na ni MS Chloe Reyes. Ha? Ano? Korona di iyon, anong karapatan mong pakuha iyon sa iba? Akala ko po magkapatid kayo. Sabi niya, kukunin lang niya para sa inyo. Nag-iisa lang akong anak ng nanay ko. Akin ang koronang iyon. Ganito ba ang pag-aalaga ninyo? Sa mga ipinagkakatiwala ng kliyente, wala na tayong oras ngayon. Maghanap ka agad ng bago para sa akin. Pagkatapos, hahanapin ko ang store manager ninyo para panagutan mo ito. Pero,
Si MS, Chloe Reyes po, ay binili na ang lahat ng corona, sa buong tindahan. Ha? Ano? Ano na ang gagawin ko? Wala na talagang oras. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. 10 minuto. Dalhin ang antique crown na koleksyon mula sa bahay, dito sa jewelry shop. Nako, hindi ba talaga ako nagkakamali, ang coronang ito? Hindi ba ito yung nasa ibang bansa, suot ng isang reyna, na tinatawag na puso ng karagatan? Balita ko, binili ito ng De Leon Group sa auction, sa halagang 200 milyon. Hindi ko inakalang sa buhay ko, makikita ko pa pala ang puso ng karagatan ng personal. Ito na ba talaga ang puso ng karagatan? Paano mo napasa kamay ang puso ng karagatan? Impossible. May kaibigan ako, eksperto sa mga peke. Inarkila ko lang sa kanya. Inarkila lang, peke lang. Imposible, hindi talaga ako nagkakamali, nakita ko na ito sa libro, ng daan-daang beses na. Talagang orihinal ito. Kung sa pirated na libro mo lang naman nakita, huwag kang ganyang kaingay. Sabi ko na peke lang ito. 300 ang bili ko sa libro, paano naging peke yun? Mga mayayaman, talaga, ano na namang, pang-aliw sa nobya ang ginagawa nila. Ayos na ang corona. Alis na tayo. Esan, Saglit may tatawag. Dapat lang importante yan. Paumanhin, Presidente De Leon. Pero kaninang umaga, may kontrata tayo sa isang royal family sa Europe na kailangan mong personal na pirmahan. Gets go. 8. May kaklase ako na gustong makita ang desis ko. Ipapakita ko lang sa kanya yon. CJ, sige, bilisan mo. Hintayin kita sa venue. Engan. Hintayin mo ako, babalik ako agad. Esan, Chloe, ang ganda naman ng corona mo, ang ganda-ganda talaga. Sobrang bagay sa gown mo, para kang tunay na prinsesa. Ang Chloe ko, prinsesa talaga. Kitang-kita ang halaga ng coronang ito, napakamahal. Ang mahal siguro nito, no? Wala akong ginastos. Ito yung kay Andrea, na iniwan ng patay niyang ina. Hindi siya karapat-dapat sa ganito kamahal na corona. Siyempre, mas bagay ito sa akin. Tama nga, yung si Andrea na walang ina, hindi bagay magsuot ng ganito kamahal na corona. Si Andrea, hindi ba tinanggal na siya ng Reyes Corporation? Si Tito Ramon, halos hindi na siya kilalang anak. Si Chloe lang ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng Reyes Corporation. Ganun man. Hindi ko naman kayang tiisin na siya ay maging pulubi. Pagdating ng panahon, bibigyan ko pa rin siya ng kahit konting pagkain. Mabait talaga ang Chloe ko. Tama nga. Wow, sino kaya ang socialite na yan? Ang ganda-ganda niya. Nako, yung corona sa ulo niya. Hindi ba yan ang puso ng karagatan? Nako, ito nga ang puso ng karagatan. Itong puso ng karagatan, kapag ikinumpara sa corona ni Chloe, yung corona ni Chloe, ay biglang nawala ng kinang. Pamilyar yung magandang yan. Parang si Andrea. Si Andrea nga yan. Paano kayang makakapagsuot si Andrea ng puso ng karagatan? Peke yan sigurado. umalis ka sa daan. Ikaw. Andrea. Bakit ka nandito? Alam mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Design competition, ano naman? Alam mo, tapos naglakas loob ka pa. Ito ay inorganisa ng De Leon Group, isang world-class na National Jewelry Design Competition. Ang mga pumupunta rito ay mga bigatin sa industriya ng alahas at mga elite mula sa iba't ibang larangan. Ikaw, isang malas na pinalayas. Karapat dapat ka bang pumunta rito? Ang malas na yan, nakakadala talaga ng kamalasan, at nagsusuot pa ng peking puso ng karagatan. Talagang walang hiya.
Narinig ko, ang tita ni Presidente De Leon, ay darating din daw mamaya, nasa teritoryo ka ng De Leon Group, nagsusuot ng peke ng mahalagang alahas ng pamilyang De Leon. Tingnan mo, kapag nakita ito ng tita ni Presidente De Leon, hindi ka kaya niya balatan ng buhay. Hindi ko inakala, ganoon pala siya. Patay, paano ko naman to nakalimutan? Paano mo nalaman na hindi tunay ang suot ko? Tutal. Hindi mo naman nakita ang tunay, di ba? Ano ka ba? Sa lagay mong yan. Matigas pa rin ang ulo mo. Hintayin mo, pagdating ng tita ni Presidente De Leon, titingnan ko kung anong gagawin mo. Narito na si Ma'am Elena. Kayo po ba ang tita ni Presidente De Leon, si Ma'am Elena? Pakihusgahan ninyo po ito. Naglakas loob ang babaeng ito na, sa teritoryo ng De Leon Group, ay magsuot ng peking puso ng karagatan. Ma'am Elena, ipadakip ninyo siya. Hindi ito peke. Ito ang mismong puso ng karagatan, ang orihinal na alahas mula sa koleksyon ng aming pamilya. Mali po ba kayo ng tingin? Isang empleyadong tinanggal lang siya, sa Reyes Corporation. Paano posible yun? Nasuot-suot niya ang tunay na ari-arian ng pamilyang De Leon. Hindi ako nagkakamali. Ito ang tunay na puso ng karagatan. Nang mabili ng pamilyang De Leon ang orihinal, ang dating white gemstone, pinalitan ng sapphire. Siguradong sigurado ako. Diyos ko, tunay na sapphire yun. Pero, paano niya nasuot ang tunay na puso ng karagatan? Aminin mo na. Saan mo nakuha ang corona ng ito? Dapat nasa safe ng pamilyang De Leon yan. Paano napunta sa ulo mo? Saan kaya nakahanap ng peking corona? Tong si Leo, paano nila nagaya ang ganitong detalye? Ako, inarkila ko lang ito. Inarkila, gusto ko sanang malaman, saan pwedeng mag-arkila ng koronang maharlika na nagkakahalaga ng 200 milyon? Andrea, ninakaw mo yan. Noong bata ka pa, hilig mo nang nakawin ang mga damit ko. Isa kang tunay na magnanakaw. Chloe, wag mo akong babintangan. Kailan ba ako nagnakaw ng gamit mo? Ma'am Elena, huwag na kayong mag-aksaya ng oras dyan. Kunin na lang natin ang corona mula sa ulo niya at ibalik sa inyo. Tama, kunin na lang natin agad. Sino nang may lakas ng loob? Ikaw na magnanakaw. Nagmamalaki ka pa, Chloe. Sige na, kunin mo na ang corona sa ulo niya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Eight, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Leo. Telepono mo, sir. Hello? Ha? Sige, pupunta na ako agad. Hindi ba't sabi nila dumating na si Presidente De Leon? Bakit may bayarang dumating? Bayaran, talaga. Alam nyo ba? Itong lalaking to, ang toy boy na binubuhay ni Andrea. Sinasabing intern siya dito. Pero ang totoo, ay toy boy lang talaga niya. Sabi nga nila, pag 30 anyos na ang babae, parang hayop na. Andrea, matanda na nga, nagpapakain ka pa ng batang lalaki. Hindi ka ba natatakot na maubos ang lakas niya? Andrea, ang pagkukunwari mo kasi, nagpapaka-inosente, pero sa totoo lang, ganito ka pala kahayok. Ang De Leon Group, hindi kailanman nagpahintulot na may taong ganito kabastos ang magsalita dito. Mga gwardya, ang dalawang ito, palayasin nyo ngayon din. Sec Alex, yung dalawa, nagsasabi lang naman ng totoo, palalayasin nyo agad. Si Andrea, ninakaw ang alahas ng pamilyang De Leon, ang taong ganyan, hindi karapat dapat sumali sa National Jewelry Design Competition. Sino bang nagsabing dito ako para sumali sa kompetisyon? Kung hindi ka pala sumali sa kompetisyon, lalo ka dapat umalis dito. Ako ay narito bilang isang hurado. Ano? Ikaw, magiging hurado. Noong nakaraan, nagpanggap kang designer, na si Cherry. Hindi pa kita napapagalitan tungkol sa pangyayaring iyon. Ngayon naman, nagmamalaki kang dito ka bilang hurado. Andrea,
Alam mo ba talaga kung gaano kahalaga ang National Jewelry Design Competition na ito? Ito ang pinaka-prestihiyosong kompetisyon sa buong mundo. Walang ibang katulad. Ang mga hurado rito ay mga senior designer na nanalo ng maraming parangal sa mga international competition. Ikaw, na pinalayas ng Reyes Corporation, isang malas, nagmamalaki ka pang, dito ka bilang hurado. Sa tingin ko, nababaliw ka na. Lahat ng hurado dito, may opisyal na imbitasyon. Ikaw, meron ka ba? Sinong nagsabing wala akong imbitasyon? Tingnan mong mabuti. Nakasulat dito ang pangalang Cherry. Ang lakas ng loob mong pameke ng imbitasyon. Sec Alex, dakpin mo siya. Pati tong toy boy niya. Siguradong magkasabwat silang dalawa sa paggawa ng peking imbitasyong ito. MS, Chloe, hindi lang kita pinapalis dahil isa kang kalahok sa kompetisyon ngayon. Pero kung magpapatuloy kang mang-insulto sa aming special guest judge ng De Leon Group na si MS, Cherry, mapipilitan akong bawiin ang iyong karapatang sumali. Ibig mong sabihin. Siya si Cherry. Anong nagawa ko? Sinigawan ko si Cherry. Ako rin, paumanhin, Andrea, hindi ko alam na ikaw pala ang sikat na designer na si Cherry. MS, Andrea. Pakiusap, huwag niyo po kaming pansinin. Hindi po namin alam na kayo pala'y espesyal na inimbitahan ng De Leon Group na si MS, Cherry. Kaya naman, angkop na angkop sa inyo ang korona ng De Leon. Kayong mga Tama na, ayokong magkaroon ng gulo sa National Jewelry Design Competition. Kayo, mula ngayon, mag-ingat kayo sa mga salita nyo. Umalis na tayo. MS, Chloe, upuan yan ng mga hurado. Dapat sa section ng mga kalahok ka pumunta. Ngayon naman, ipapakita namin ang disenyong ito. Gawa ito ng aming huling kalahok, si Chloe Reyes. Ngayon, salubungin natin si Chloe Reyes. Ang ganda ng disenyong ito. Grabe, ang ganda talaga. Oo nga, tanging ang gawa ni Cherry lang ang makakapantay sa gandang ito. Andrea, kahit tunay kang Cherry, ano naman ngayon? Ang atensyon ng lahat, akin pa rin. Ngayon naman, inaanyayahan namin ang mga hurado na ibigay ang inyong score. Ma'am Cherry, seryoso ba yung 0 na score ninyo? Siyempre seryoso ako. Dahil ang gawang ito ay tahasang pangungopia sa isang dayuhang designer, si Andaluz Furter. Andrea, ginagamit mo ang posisyon mo para sa personal na galit. Puro personal na galit lang yan. Para Sir ang pangalan ko. Di ko kilala kung sinong Andaluz yan o kung sinong designer. Si Andaluz Furter. Noong nakaraang taon lang ay nanalo ng European Jewelry Design Newcomer Award. Ang mga narito ay pamilyar sa pangalang iyan. Ikaw na isang jewelry designer. Paano mo hindi narinig yan? Oo nga, jewelry designer siya. Paano hindi niya sinusubaybayan ang mga international competition? Kahit na may ganoong tao, wala ka namang ebidensya na nangopya ako sa kanya. Wala akong ebidensya, ha? Pero ikaw, meron. Huwag mong sabihin. Ang simbolo sa gitna ng disenyong ito ay palamuti lang para sa iyo. Sabihin ko sa iyo, iyan ang signature watermark ng designer na iyon. Nako, ang kapal ng mukha niya, mangungopya pa sa ganitong prestihiyosong kompetisyon, nang gawa ng ibang tao. Ang ganyang klaseng ugali, napakasama talaga ng ugali niya. Tama. Sa tingin ko, ang taong may ganyang masamang asal, dapat talagang itakwil ng buong industriya. Tama ka, ang ginawa niya, ay nagdudulot ng kahihiyan, sa ating bansa sa buong mundo. Hindi ako nangopya, ginamit ko lang bilang inspirasyon, parang pagpupugay lang. Oo, pagpupugay lang talaga, pinupugayan ko yung Andaluz Furter. Ni hindi mo nga masabi ng buo ang pangalan. Sino ba ang pinupugayan mo? Itong si Chloe Reyes. Matagal ko nang naririnig na may mga chismis siya tungkol sa pangungopya, pero hindi ko inakalang ganito siya kapal. Mangungopya pa rito. Narinig ko rin. Dati, dahil mayaman ang pamilya niya, napapatahimik niya ang mga chismis sa pangungopya. Ngayon, tapos na ang lahat, hindi papayag ang De Leon Group sa kanya. Narinig ko na magkapatid pala si Cherry at siya. Nako. Magkapatid. Pero parang langit at lupa ang pagkakaiba nila. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Cherry at siya, hindi magkapareho ng ina. Ang nanay ni Chloe Reyes ay pumasok bilang kabit. Mula pagkabata, inaapi nila si Cherry. Andrea, kasalanan mo to, malas ka, sisikilan kita. Guardia. Walang pagbabago. Ipinapahayag ko
Ang De Leon Group, simula ngayon, itinatakwil si Chloe Reyes. Lahat ng kumpanyang may pakikipagtulungan sa De Leon Group mula ngayon ay ipinagbabawal ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Andrea. Hindi kita palalampasin, hintayin mo lang. Sabihin mo sa kanya na hintayin ako. Saan ba siya pumunta? Andrea. Ikaw ang Samira ng pangalan ko. Siguradong masaya ka na ngayon. Chlo, ang sumira sa iyong pangalan ay ikaw mismo. Kung may sakit ka sa utak, uminom ka ng gamot. Huwag kang magwala dito sa harap ko. Tulad mong matandang dalaga, walang lalaking makakatiis sa'yo. Ingatan mo yang bayaran mong yan. Baka balang araw, magsawa siya at iwan ka, para humanap ng mas mayamang matrona. Tumahimik ka. Huwag kang makialam sa buhay ko. Tungkol naman sa'yo. Sana kayong dalawa ni Marco Gomez, yang lecheng manloloko. Sana kayo na ang magkatuluyan habang buhay, para di na kayo makapanira ng ibang tao. Sinadya mong paalisin ako, sa isang tawag. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang relasyon mo sa babaeng yun? Tita. Ang pangalan niya ay Andrea Reyes. Hindi lang basta yung babae. Siya ang taong hinahanap ko sa buong buhay ko. Ang nagligtas sa buhay ko. Kalokohan. Mas matanda siya sa'yo ng 8 taon. Ay, Hindi ba iyan si Tita Elena? Bakit si Leo kasama ni Tita Elena? Bakit parang sobrang close ni Leo? Kay Tita Elena, parang magkakilalang matagal na? Tulad mong tumatandang dalaga, siguradong walang lalaking makakatiis sa'yo. Dapat bantayan mo ng mabuti ang bayaran mo. Baka balang araw magsawayan, at iwan ka, para humanap ng ibang mas mayamang matrona. Akala ko nung nakahanap ako ng trabaho bilang intern para sa kanya. Magiging maayos na lang ang lahat at magtutok na siya sa trabaho. Hindi ko inakala. ay naku. Nanggaling na naman siya sa pamilyang Reyes. Ganoon ang ugali ng pamilyang yan. Paano mo malalaman kung anong masamang balak niya? Sa paningin niya, isa lang akong mahirap na college student na pinalayas ng landlord mula pagkabata. Lahat ng lumalapit sa akin ay dahil lang ako ang tagapagmana ng De Leon Group. Siya lang ang tunay na mabait at totoo sa akin. Kahit na mas matanda siya sa akin ng 8 taon o kahit na 18 taon. Siya pa rin ang pipiliin ko. Ikaw. Tita, ang love life ko, huwag mo nang pakialaman. At saka, hindi niya alam kung sino ako talaga, kaya huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Kakaiba. Ang weird. Bakit hindi sinasagot ni ate ang tawag ko? Presidente, Nakita mo ba si Andrea? Tumawag ako sa kanya, wala siyang sinasagot. Nagkita dapat kami sa labas. MS, Andrea, pumunta siya sa direksyong ito kanina. Hindi niyo ba siya nakita? MS, Reyes, pasensya na, bigla kitang pinatawag. Gusto ko lang malaman, gaano mo ba talaga kakilala si Leo? Ma'am Elena, diretso na lang. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? 10 milyon, layuan mo si Leo. Ma'am Elena, tanong ko lang, anong karapatan mo para utusan akong iwan ang boyfriend ko? Boyfriend. Hindi tama yan. Sa pagkakaalam ko, lalaking modelo lang yan na sinusustentuhan mo. Hindi ba? Ma'am Elena, mukhang napag-aralan mong mabuti ang homework mo ah. Pero bakit ko naman susundin ang utos mong iwanan siya? Sa totoo lang, si Leo, talagang aking. Kung sasabihin kong, si Leo ang presidente ng De Leon Group, baka ayaw pa nitong babae na umalis. Malayong kamag-anak. Maaga siyang naulila, kamakailan lang, ko siya natagpuan. Ayoko lang siyang makita, na may relasyon sa isang babaeng mas matanda sa kanya, at pag-usapan pa ng mga tao. Malayong kamag-anak, hindi ko inakala na sa mundo ninyo, uso pa rin pala ang mag-cosplay. Ano? Anong cosplay? Ano bang sinasabi mo? Nagkukunwari ka pa. Nakita ko na mismo. Nakita mo. Hawak mo iyang 10 milyon. Sino ang iniinsulto mo? Sasabihin ko sa'yo. Si Leo, ang dapat na magsabi sa akin. Kung ang pag-alis ko, kailangan pang sabihin sa akin ng iba. Anong klaseng lalaki yan? Hindi mo ba sinabi sa babaeng yun, kung sino ka talaga? Tita, ano ibig mong sabihin? Kaya pala ayaw tanggapin, yung 10 milyon na ibinigay ko. Alam na pala niya ng matagal, na presidente ka ng De Leon Group. Ano? Binigyan mo siya ng 10 milyon para iwanan ako? Oo.
Pero tumanggi siya sa akin. At sinabi pa niyang, kausapin mo raw siya mismo. Sa tingin ko, alam lang niya na, kapag naikasal na siya sa'yo, magkakaroon siya ng hindi mabilang na 10 milyon na gagastusin. Kaya ganyan ang ugali niya. Tita, Sinira mo ang buhay ko. Ano ibig sabihin niyan? siguro, hindi niya alam kung anong hugis ng durian. Ang mas komportable pag lumuluhod. Sorpresa. 8. Bumaba ka na dyan. 8. Kaya kong magpaliwanag. 8. Bumaba ka na. Pa, bilis, bilis, may bagong kotse. Tingnan natin ang sitwasyon. Hala, may nabangga kaya? Sir, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Ano bang klaseng pagmamaneho yan? Binangga mo ang tatay ko ngayon. Walang 50,000 man lang. Hindi ka aalis dito. Panghuthot yan. Kotsko, hindi naman kayo naabot. Binangga mo na ang tao. Tapos tatakasan mo pa? Ano? Hindi ba? Araw mismo ngayon. Tara, tingnan niyo ta. Binangga niya yung tao. Ayaw pang aminin. Gusto pang tumakas. Sa liwanag ng araw, sa gitna ng lansangan. Nanghuhutot kayo. Sinong sinasabi mong nanghuhuthot ha? Kasalanan niya ito. Bumangga siya sa tatay ko. Ikaw, sino ka? Buti pa wag kang makialam. Ako ba? Ako nga ang tatay mo. Ikaw talaga. Niloloko mo ba ako? Bakit biglang gumaling ang binti mo? Tatay. Sasabihin ko sa iyo tumawag na ako ng pulis, may siyi sa kalsada. Pareho kayong nanghuhutot. Maghanda kayong makulong 8. Sila ay mga veterano sa panloloko. Tara. 8. Maawa ka naman sa akin. Pasakay mo na ako, please. Ano ang relasyon mo sa De Leon Group at kay Ma'am Elena? Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Wala talaga akong koneksyon sa kanya. Siya naman, iba ang sinasabi. Ate, pasakayin mo na ako. Pagpasok ko, ipapaliwanag ko sa'yo, ate. 8. Ang lakas talaga ng ulan. Hayaan mo na, sunduin na lang natin siya. Iyon ba ang coach ng presidente ng De Leon Group? Ate, hindi mo ba ako isasama ngayon? Ha, may sipon na nga ako eh. Pakinggan mo nga boses ko. Ano na naman yan, Ma'am Elena? Hindi ba personal kanyang sinundo? Nagkukunwari ka pa riyan. Nakita ko na. Sumakay ka pa sa sasakyan ng presidente. Nabuko na ba ako? Mali nga pala ang tingin ko sa'yo. Hindi ko talaga inakala na kaya mo palang papuntahin si Ma'am Elena ng De Leon Group na personal pang sumakay sa sasakyan ng presidente para sunduin ka. Sandali. Ibig sabihin, parang hindi naman ako nabuko. Kaya ate, bumalik ka para sunduin ako. Natatakot lang ako baka mabasa ka. Maantala ang trabaho mo. Alam ko na, nasa isip mo pa rin ako, ate. Ikaw ang pinakamabait sa akin, ate. Ate, may sipon na talaga ako, ha? Ihatid mo na ako sa bahay. Nitong mga nakaraang araw, kapag wala ka, hindi ako makatulog ng maayos. Sige na. Huwag kang magpa-cute. Umuwi na tayo. CJ, ang bait mo talaga, ate. Saan ka ba nakakita ng ate? Nakasing perpekto mo. 8. Tumigil ka. Ate, hindi ba tayo uwi? Bakit mo ako dinala sa ospital? Kung ganyan kalala, ang sipon mo, paano ka matitiis ng ate mo na hindi ka dalhin sa ospital? Nakapila na tayo. Dito ka na matulog ngayong gabi, ha? 8. Wala naman talaga akong sipon, ate. 8. Ang sama ng pakiramdam ko, ate. Di ko na alam, ate, bakit ayaw mo nang kausapin ako? Pero di ko kayang mawala ka, ate. Mahal na mahal kita, ate, talaga. Sir, anong nangyari sa inyo? Sir, ayos lang po ba kayo? Leo, ano nang nangyari sa'yo? Huwag mo naman akong takutin. Hello, magandang gabi po. Kaibigan po ba kayo ni G. De Leon? Nandito po ang kaibigan ninyo sa bar namin. Lasing na po, pwede po bang puntahan nyo na lang siya at sunduin? Salamat. Para sa'yo. Salamat, sir. Ang pogi mo talaga. Pag may ganito ulit, tawag lang kayo sa akin ha. Sige.
Leo, gising na. Leo, 8. Dumating ka rin pala para sunduin ako. Akala ko kasi ayaw mo na sakin. tahan na. Uwi na tayo. Let. Halika. Tigil na. Kukuha ako ng pang-sober up mo. 8. Talaga bang may nagawa akong mali? Kaya ka nagalit ng ganito? Yung mga ginagawa mo sa likod ko, pagbebenta mo ng sarili mo, alam ko na ang lahat. Kailan ako naging bayaran ng hindi mo alam? Ayos ha. Nagpanggap ka pang lasing. Ate, alam kong mali ako eh. Yung pagpapanggap kong lasing, mamaya na ang parusa doon. Pero sabihin mo sa akin, kailan ako naging bayaran ng hindi mo alam? Noong araw na iyon, sa jewelry design competition, sa hallway ng backstage. Kasama mo yung babae mula sa Dilion Group, si Ma'am Elena. Magkadikit at naghahabulan kayo. Halatang espesyal ang relasyon nyo. Nagsinungaling ka pa. Sabi mo sa akin, hindi kayo gaanong close. Ano ngayon? Wala ka nang masabi, di ba? At hindi lang yon, hinanap pa niya ako. Nag-alok ng 1 milyong piso para iwanan kita. Sabi pa niya, malayong kamag-anak mo raw siya. Ano to, biro? Naglalaro ng roleplay. Hanggang sa akin na napunta. Hindi ganoon. Yung si Ma'am Elena. Siya, may sakit siya sa pag-isip. Delusional, paumanhin, tita. Delusional. Ayon na kay Sec Alex, madalas siyang gumala para humanap ng mga binata at ituring na malayong pamangkin niya ang mga yon. Pumupunta pa sa bahay para pilitin yung girlfriend nung lalaki na iwan siya. Pero bakit niya ginagawa yon? Sino ba nang nakakaalam? Narinig ko, parang dahil hindi sumusunod. Sa kanya ang Presidente de Leon, kaya gusto niyang maghanap ng pamangking masunurin. Nakakakilabot naman yon. Yung ganoong klaseng kontrolador na babae, kung ako ang nasa posisyon niya, hindi rin ako makikinig sa kanya. Kung ganon, kawawa naman pala ang Presidente de Leon. Sino ba nang magsasabing hindi? 8. Huwag mo nang kahabagan ng Presidente. Ako na lang ang kahabagan mo, please. 2 araw mo na akong pinapabayaan, hindi mo nga alam kung gaano. Nasaktan ang mahina kong puso. Gaano kalaki ang hinanakit ko, kung hindi ako umiyak at nagmakaawa ngayon, hindi ko alam kung kailan pa. Malilinis ang pangalan ko. Sige na, pasensya na talaga. Sa bagay na ito, ako ang nagkamali. Hindi ko inalam ng maigi ang sitwasyon, kaya napagbintangan kita, hindi ko na ito ulitin. Pagbubutihan kong bumawi sa'yo. Paano mo ako babayaran, ate? Eight. Mali ang napaghalikan mo. Sagutin mo na yan. Alex, kung hindi mo ako bibigyan ngayon ng isang dahilan na kasing seryoso ng pagbagsak ng De Leon Group para tawagan ako, patay ka sa akin. Presidente de Leon, ipinapaalam ko lang. Yung restaurant na pinapareserve mo, ay na-reserve ko na. Alam ko na. Bawas ang bonus mo ngayong buwan. Ano nang nangyari? Wala. Malapit na ang birthday mo, di ba? Kaya nagpa-reserve ako para mag-celebrate tayo. Inten ka lang, wala ka pang gaanong pera. Wag na, sayang lang ang pera. Ako na ang manlilibre sa iyo. Okay lang, may scholarship pa naman ako. Isang karangalan para sa akin na gastusan ka. Ang bait mo naman. Ngayon sa ating restaurant, dalaw ng isang napakahalagang tao. Kayo, lahat, mag-alerto para salubungin ng maayos ang ating VIP. Opo. MS, Reyes po, no? Maligayang pagdating po. Ang birthday celebration ay handa na po para sa inyo. Marco, ito pala ang sorpresa mo para sa akin. Isang birthday celebration. Pero sa susunod na linggo pa ang birthday ko. Di ba? Bakit ngayon mo pa ginawa? Hindi birthday celebration ang inireserba ko. Baka nagkamali ang restaurant at nagayos ng birthday celebration. Di ba't sinabi mong sa susunod na linggo ang birthday mo? At sa bahay lang tayo magcha-celebrate? Kaya naisip ko ngayon, mag-celebrate na tayo ng mas maaga para sa ating dalawa lang. Ang sweet mo talaga, Marco. Andrea, anong ginagawa mo dito? Hoy, Chloe. Di ka pa ba nakakapunta sa mental hospital? Kung pumunta sa restaurant, hindi para kumain. Para saan pa? Ikaw. Kumusta po? May reservation para sa akin ang kaibigan ko. Isang birthday celebration. Ang nakalagay na pangalan ay Dimeth Reyes. Ikaw po ang Ems Reyes. Bakit po?
Pero malinaw naman, siya ang MS, Reyes, na nagpa-reserve ng birthday party. Si Chloe Reyes ba ang sinasabi mo? Nagpa-reserve din siya ng birthday party. Itatama ko lang, hindi din. Ngayong araw sa restaurant, isang birthday party lang ang meron, at para sa akin yun. Anong klaseng biro to? Ang birthday party na to, ako mismo ang nagpa-reserve. Wala ka bang kahihiyan? Andrea, patay gutom ka ba? Birthday party ko, isasawsaw mo. Hindi man lang kayo nag-confirm kung sino talaga ang bisita. Malinaw naman sa reserbasyon. Hindi Chloe Reyes ang nakalagay. Ang alam lang namin, para ito sa tagapagmana ng Reyes Corporation. Narinig ninyong dalawa? Narinig nyo. Sabi, ang Reyes Group daw, ang naghahanda ng birthday para sa tagapagmana. Ikaw, isang empleyadong, tinanggal na ng Reyes Group, isang asong gala, karapat dapat bang tawaging tagapagmana? Ayoko nga, maging tagapagmana ng Reyes. Ikaw, isang napakadalisay na. Tagapagmana ng Reyes, paano ka nakapalagay ng loob na nakawin ang party ko? Sinong sinasabi mong magnanakaw? Manager, palabasin mo to. MS, dahil hindi naman pala kayo ang tunay na tagapagmana, lumabas na kayo. Huwag nyo nang istorbohin ang negosyo namin. Bilang manager, hindi mo man lang matukoy kung sino ang bisita. Sa palagay ko, hindi ka bagay maging manager. Dapat pumunta ka muna sa ospital at magpa-check up sa mata. Tao, itong babaeng nagsasalita ng kung ano-ano, palabasin nyo. Magandang araw. Narito po ako para i-deliver ang cake para sa birthday party. Pakisay na lang po sa reception. Nakita mo, Itong pangalan na to. Bakit Andrea Reyes ang nakalagay? Tingnan ko. Marco, ano ba to? Sa birthday party ko, bakit sa cake, pangalan ni Andrea ang nakasulat? Marco, ano ba to? Sa aking birthday party, bakit nakasulat sa cake, ang pangalan ni Andrea? Halata naman. Siyempre, si Andrea ang may gawa nito. Nag-order siya ng cake sa bakery para isipin ng lahat na para sa kanya ang party na ito. Andrea, ikaw ang umorder sa bakery, at ikaw rin ang gumawa ng eksenang ito. Hindi ka ba nahihiya talaga? Kunin mo ang cake ko at umalis ka na. Miss, ikaw na ang lumabas o ipapapalayas kita. ayos ah. Kayo ha, nangahas kayong ihagis ang cake na in-order ng boyfriend ko para sa akin. Hindi ko ito palalampasin. Kung ganyan kayo mag-isip ng walang basehan at mag-asta ng walang katuturan. CJ, tatawag na lang ako ng pulis. Hayaan nating sila ang magdesisyon. Hoy, huwag kang tatawag ng pulis. Bakit? Natatakot ka na? Marco, bakit mo siya pinipigilan? Hayaan mo siyang tumawag ng pulis. Tingnan natin kung sino ang may tama. At ikaw, maghanda kang magbayad ng multa. Magbayad? Ito ay restaurant ng De Leon Group, isang high-end na restaurant. Kung matapang ka, tumawag ka ng pulis. Tingnan natin kung kaya mong banggain ang pamilyang De Leon. Tingnan natin kung kaya mong banggain ang pamilyang De Leon. Baka naman, baka si Leo ang nag-utos kay Sec Alex na gamitin ang pangalan ng presidente para magpareserba. Hindi pwede. Kung tatawag ako ng pulis, may expose siya. Restaurant ng De Leon ito. Kaya bibigyan ko ng konting konsiderasyon. Ang De Leon Group, basta humingi lang kayo ng paumanhin. Sa akin ngayon, hindi na ako tatawag ng pulis. Hindi ka natatawag ng pulis. Natatakot ka na ba? Kung ayaw mong tumawag, ako na ang tatawag. Ibigay mo sa akin ang telepono. Chloe, hayaan mo na ngayon. Kalimutan na natin ito. Birthday party mo ito. Hindi mo kailangang ipahamak ang sarili mo sa presinto. At saka, ang lugar na ito, nadungisan na ni Andrea. Maghanap na lang tayo ng ibang kainan, okay? Ayoko. Bakit ako ang aalis? Kung may aalis, siya ang umalis. Gusto mo paalisin ako? Magpakumbaba kayo at humingi ng tawad sa akin ngayon at ibalik nyo ang pera ko. Wala kang iba kundi isang pasaway talaga. Mga tauhan, palayasin nyo siya. Tingnan ko kung sino ng mga ngahas. Paumanhin, ate, nahuli ako ng konti. Akala ko sino na, yung maliit na intern pala. Anong ginagawa mo dito? Ang isang kainan dito, mas mahal pa sa isang taon mong sahod. Kahit isang plato lang, katumbas na ng isang buwan mong sweldo. Hindi ito lugar para sa iyo. Ang mga katulad mo, mga taong mababa ang estado, ang nararapat lang sa inyo, ay maghanap ng pagkain sa basurahan. Kaya umalis ka na ngayon din. Ikaw ang dapat umalis. Ako ang nagpareserba ng birthday party para sa aking ate. Bakit ako ang aalis? Ikaw ang may reserbasyon. Andrea, mukhang nagkamali nga ako sa'yo. Akala ko nabaliw ka na at pumunta lang dito para makigulo sa birthday party ko. Pero ang totoo, niloloko ka lang nitong pogi lang na to. Ikaw, isang mahirap na bayaran. Alam mo ba kung saan ka naroroon? Kahit magbenta ka ng sarili mo. Hindi ka pa rin nakapasok sa ganito kayang eksklusibong lugar. Mga salitang marumi, nakakasuka. Ang mga taong katulad nila, paano sila nakapasok dito? Anong batang hamak ka at may ganang magsalita sa akin ng ganyan?
Ikaw at tong babae, magkasama kayo, no? Mas mabuti pa, lumayas ka na, hindi ito lugar para sa'yo. Baka madumihan mo pa ang sahig ng restaurant ko. Aalisin mo ako. Mukhang ayaw mo nang magtrabaho. Tawagin mo ang supervisor mo. Sisisantihin kita. Ikaw. Ako, sisisantihin mo. Ni minsan hindi ako nakarinig ng nakakatawang joke na ganyan. Ano bang karapatan mo para sisantihin ako? Ito ang karapatan ko. Sapat na ba yan? Hawak mo lang yung peking card. Lolokohin mo ako? Ang training ngayon sa mga staff. Grabe na pala ang bagsak. Pat yung black card ng De Leon Group, di mo pa makilala. Black card? Gold card at silver card lang ang meron kami dito. Wala kaming black card. Lumayas ka. Pulutin mo. Gusto mo bang ako na mismo, ang personal na magpalayas sa'yo? Ano ang nangyayari? Supervisor, may isang hindi kilalang bag ito dito, na ito, gamit ang peking card niya, nagkukunwaring may black card. Pinagsasabihan ko lang siya. Ito. Wala kang kwentang bulag. Supervisor, ikaw, bakit mo ako sinapak? Ito ang black card ng De Leon Group, ang pinakamataas na antas. Wala pang 5 ganyan sa buong mundo. Ang may-ari ng black card na ito ay maaaring malayang pumasok sa alinmang negosyo ng De Leon Group. Nainsulto mo pa ang pinakamahalagang bisita natin. Nagkamali ako, bulag talaga ako, di ko nakilala ang kalagayan mo, nainsulto ko pa, ang pinakarespetadong kliyente namin. MS Reyes, nagkamali po ako, pakiusap, kalimutan na ninyo ang kasalanan ko, patawarin nyo na po ako, pakiusap. Paano pa ako makikialam? Isa lang akong empleyadong tinanggal sa Reyes Corporation. Wala na akong karapatang makialam. Nagkamali ako, Ang taong di marunong kumilala ng tama't mali. Wala nang silbi dito. ipinapahayag ko, tinanggal ka na. Marco, ano ba talagang nangyari? Ipaliwanag mo sa akin ngayon din. Hindi, Chloe, makinig ka. Nagpa-reserve talaga ako. Talaga. Akala ko kasi, in-upgrade nila, yung order natin. Ayos niloko mo pala ako, di ba? Pinahamak mo ko, sa taong hindi dapat galitin. Papatayin ko talaga kayong lahat. Anong hinihintay ninyo? Palayasin ninyo sila. Mga kaiya-hiya. Paano mo nagawa yon? Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Sir, ma'am, paumanhin po. Kanina po, may hindi nakaingat na nasira ang cake ninyo. Ito po ay tanda ng aming paumanhin. Ang lahat ng gastos ninyo ngayong gabi, libre na po ang lahat. Sana'y masiyahan kayo sa inyong pagkain. Ilagay mo na lang dyan. Salamat. Oy, Liu. Paano mo nakuha yung black card na yan? Yung klase ng black card na yan, hindi ba tanging mga tao lang ng De Leon Group ang mayroon noon? Hiniram ko lang kay Alex. Alam ko naman na si Secretary SV, mataas ang posisyon sa De Leon Group. Pero, umabot na ba talaga siya sa punto na karapat dapat siyang magkaroon ng black card? Baka gamit niya yung card ng presidente. Bilang personal na sekretaryo niya, ang paggamit ng ilang card niya ay wala namang masama, di ba? Yung nangyari ngayong gabi na nagkagulo pa ng ganito, kung malaman ito ng presidente, baka pagalitan si Secretary SV. Huwag kang mag-alala, ate. Bakit naman pakikialaman ng presidente ang ganoong kaliit na bagay? Ate, birthday mo ngayon. Huwag mo nang isipin ang ibang tao. Tingnan mo naman ako. Bakit kita titingnan? Kasi ang gwapo mo. Ha? Hindi ba ako gwapo? Alangan, Sa isang tanong na kitang-kita na ang sagot, ang tagal mo pang mag-isip. natatakot lang ako, baka masyadong mabilis sumagot at magyabang ka. 8. Paano naman ako magyayabang kapag tunay na nagmahal na ako sa isang tao, lalo pa akong magkukulang sa kumpiyansa sa sarili? 8. Hindi ako magyayabang, hindi kailanman. Ba't bigla-bigla kang nagsalita nang napaka-corny? Kahit nagaano pa ito kakorni. Hindi pa rin ito sasapat upang ilarawan ang nararamdaman ko para sa'yo. 8. Maligayang kaarawan. Salamat. Walang anuman. Narito na po si Lola Remedios. Dumating na si Lola Remedios. Ay naku. Ay naku. Dumating na ang lola ni Presidente De Leon. Kung malaman niya na ginamit mo ng palihim ang credit card ni Presidente De Leon, talagang malaking gulo yan. Tara, takas tayo bago niya tayo mapansin. Nandito rin pala kayo kumakain. Haha ay Lola Remedios. Tapos na kami halos kumain. Aalis na kami agad. Lola Remedios, parang nakita na ba tayo dati? Kaming mga matatanda. Magkakamukha lang naman.
Sa itsura mo, ikaw ang may birthday ngayon. Lola Remedios, tapos na po kaming mag-celebrate. Aalis na po kami. Kita na lang ulit. Sandali. Ano po yun? Kung hindi ko lang talaga alam na birthday mo ngayon, edi wala sanang problema. Pero ngayon, alam ko na, iregalo ko sa'yo ang restaurant na ito. Gumawa ng kontrata. Ha? Ay, hindi. Ito ang birthday gift ko sa'yo. Hindi ko pwedeng tanggapin ang kontratang ito. Tanggapin mo na. Haha. 8. Kung ibinigay ni Lola Remedios, tanggapin mo na. Aba, ang galante mo naman para sa kanya. Ha. MS Reyes. Tanong ko lang, may boyfriend ka ba? Ha? Mabait ang apo ko. Ayos naman po siya. Ang apo ko, medyo mas bata lang sa'yo. Maayos ang kanyang dating. Mabait ang ugali, at gwapo pa. Sa tingin ko, kayong dalawa ay talagang bagay. Si Presidente De Leon po ang tinutukoy ninyo. Kung makakasama mo ang apo ko, habang buhay, hindi ka maghihirap. Sa tingin mo, para sa dot, ilang daang milyon kaya ang nararapat na halaga? Dapat na ba tayong magplano ng engagement? Lola Remedios, hindi ko po kilala si Presidente De Leon, at hindi po ako karapat-dapat para sa pamilyang De Leon. Ang pinakamahalaga, may boyfriend na ako. May boyfriend na po ako. 8. Sa madaling salita, nakahanap na ako ng taong minamahal ko. Sana si Presidente De Leon din ay mahanap na niya agad ang taong para sa kanya. Sabi mo nakahanap ka ng mahal mo. Itong intern ba? Ang katabi mo. Kung ganun kayong dalawa ay nagmamahalan, wala na akong masabi. Ang apo ko kasi, noong bata pa, nalaglag sa tubig. At muntik nang mamatay, isang batang babae ang sumagip sa kanya. Mula noon, nanumpa siya, na siya lang ang pakakasalanin niya. Kung ganun, bakit hindi ninyo sila payagan? O baka, yung babae, ayaw kay Presidente De Leon? Hindi, may agwat po kasi ang edad nilang dalawa, kaya nga nag-aalala ako, na baka may masasamang chismis, na hindi nila matanggap. Lola Remedios, basta't nagmamahalan sila, wala namang problema. Tingnan niyo po. Tulad namin ni Leo, 8 taon ang agwat namin. Marami ring pang-atake mula sa iba. Pero basta't mahal namin ang isa't isa. Ano nang problema doon? Ang ganda ng pagkakasabi mo, Andrea, nakumbinsi mo ako. Basta totoo ang pagmamahalan. Kahit ano pang sabihin ng iba, wala yun, di ba? Mabuti naman po at ganoon ang iniisip ninyo. Gusto ko lang palang itanong, anong klaseng kasal ang gusto mo? European style ba? O sa isang sikat na isla? O magkahiwalay na reception? Dito at sa ibang bansa? Kailangan ba talagang may seremonya para sa engagement? 8. Bigla na lang akong nawala ng gana. Uwi na muna tayo. Lola, sana'y masiyahan po kayo sa pagkain. Aalis na muna kami. Lola Remedios. Paalam, Lola. Paalam, Lola Remedios. Ang bilis mo kasing tumakbo kanina. Ano nang ginagawa mo? Hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos. Kay Lola Remedios. Hindi ka ba nag-aalala na mahalata yan ni Lola na ginamit ko ang black card ni Presidente De Leon? Kaya nga dapat maaga tayong umalis. Tama ka nga. Kung matagal pa tayong nagstay, at tinanong niya kung paano tayo nakakain sa mamahaling restaurant na iyon, talagang maliligpit tayo. 8. Ang mga sinabi mo kay Lola Remedios kanina, yun ba yung totoong pananaw mo kay Presidente at sa atin na yon? Totoo ba yon? Siyempre, totoo yon. Bakit? Hindi ka sang-ayon sa pananaw ko? Siyempre hindi. Sang-ayon na sang-ayon ako. Ano naman kung mas bata ang lalaki? Maraming lalaki ang mas matanda ng 10 o 20 taon sa babae. Walang nagsasalita. Pero kapag mas matanda ng ilang taon ang babae, biglang sismisan na. Double standard yon, di ba? Ang mundo, palaging mahigpit. Sa mga babae, gusto lang nilang makita ang babaeng pumapatol sa matanda't pangit na lalaki. Pero ako, ayaw ko. Gusto kong magkaroon ng batang gwapong kasintahan. Hayaan na lang silang magsalita. Ate, buti na lang ganoon ang pag-isip mo. Napakaganda noon. Tayo talaga ang para sa isa't isa. Esan, 8. Napapansin mo ba na ang nangyari kay Presidente ay parang sa atin? ang ibig mong sabihin, yung mas bata ang lalaki. Hindi lang yon. 8. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Ano nang ibig mong sabihin? Anong dapat kong makilala sa'yo? 8. Naalala mo pa ba noong bata tayo, sinabi ko, na paglaki ko, pakakasalan kita. Ikaw pala, yung batang lalaki noong bata tayo.
ikaw pala yung bata. Noon, bakit hindi mo ako agad? Hinanap, akala ko nga, hindi ko na siya makikita ulit. Hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Natatakot lang kasi ako na para bang bata lang ang turing mo sa akin. Hanggang ngayong araw lang, nang marinig kong sinabi mo kay Lola Remedios, boyfriend mo ako, saka lang ako nakatiyak na totoo ang nararamdaman mo para sa akin. Kasalanan ko, hindi kita nakilala. Pero hindi ko talaga inakala na yung maliit na bata noon, talagang babalik para pakasalan ako. Ate, kontento ka ba sa akin? Naman, maganda ang ebis mo. Ipagpatuloy mo yan. Ano pa? Nat. Ano pa ba? Ano sa palagay mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Tara na, umuwi na tayo. CJ, Andrea Reyes, hindi ba't sinabi mong alas 2 ng hapon ay darating ang world-class na Master Jewelry Designer na si Maestra Isabela para makipagkasundo sa De Leon Group at pumirma ng kasunduan sa proyekto. Oras na ngayon, nasaan na siya? Paumanhin po, Ma'am Elena, na-delay lang po ang flight. Tiyak na darating si Maestra Isabela. Pakihintay lang po sandali. Huwag kang magkunwari. Sa tingin ko, hindi mo talaga naimbitahan si Maestra Isabela dahil sinabi mo noon na kapag hindi mo naimbitahan, magre-resign na ka. Mag-apply ka na lang sa HR para sa resignation. Ma'am Elena, ang otoridad sa posisyon ni Emma Reyes ay nasa kamay lamang ng presidente. Maliban sa kanya, walang sinuman ang pwedeng magtanggal sa kanya. Leo De Leon, sinusubukan mo bang sumalungat sa akin? Ma'am Elena, na-delay po ang flight mula Milan papuntang Lungsod Sentro. Pwede pong i-verify yan. Tiyak na darating si Maestra Isabela. Pakihintay lang po ulit. Wala akong oras para makipaglaro ng bahay-bahayan sa inyo. Andrea Reyes, magpakita ka ng delikadesa. Mag-resign ka na lang. Tuloy po kayo. Sige po. Ano bang ingay dyan? Na-delay ang flight. Hindi naman kontrolado ni Andrea yun. Ano bang problema kung maghintay ng kaunti? At saka, Lola, Maria, itong si Andrea Reyes talaga. Halatang nagpapalipas lang ng oras. Kung hindi mo nakuha, hindi mo nakuha. Wala ring saysay ang maghintay dito. Paano mo nalaman na hindi niya nakuha? Noon pa, ako mismo ang pumunta. Hindi ko mismo nakita si Maestra Isabela. Siya. Isang ordinaryong empleyado lang. Paano niya makukuha? Yung hindi mo pagkakuha, problema mo yun. Naniniwala ako kay Andrea. Kung sinabi niyang darating si Maestra Isabela, darating talaga si Maestra Isabela. Pero, pasensya na. Huli na po ako. Ikaw po ba si Maestra Isabela? Na-delay ang flight at naipit pa ako sa traffic. Oo. Pasensya na at pinaghintay kayo. Paumanhin. Ngayon ko lang nakita si Maestra Isabela sa personal. Magandang hapon po, Maestra Isabela. Tagahanga po ako ninyo. Lahat po ng inyong mga likha, alam na alam ko. Mayroon din po akong koleksyon ng marami ninyong gawa. Ma'am Elena, paupuin muna natin si Maestra Isabela bago talakayin ang mga detalye ng proyekto. Maupo po kayo. Kaya ikaw pala yung intern na binabanggit ni Andrea. Narinig na po ba ninyo ako dati? May narinig nga ako tungkol sa'yo. Tungkol dito sa proyekto. May isa akong kondisyon. Dapat si Andrea Reyes ang mamahala sa buong proseso. Hindi pwedeng palitan siya sa gitna. Kung hindi, ititigil ko ang pakikipagtulungan. Maestra Isabela, malapit po ba kayo ni Andrea? Hindi mo ba sinabi sa kanila ang relasyon natin? Kayong dalawa, Si Andrea ang pinakahuli kong estudyante, at siya rin ang pinakamagaling kong estudyante. Nako! Kaya pala napakuha mo, si Maestra Isabela na hindi ko maanyayahan. Noon, ako ay may ilang pagkiling laban sa iyo, at marami akong nasabing, hindi maganda, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ayos lang, Ma'am Elena, ang mahalaga ay naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Binabawi ko ang mga sinabi ko noon, ang isang talentong tulad mo, ay talagang bagay sa pamilyang De Leon. ate, ang galing-galing mo. Kaya sa susunod, kailangan ko nang kumapit sa'yo. Sige, kumapit kang mabuti. Yamang ang proyekto, ay matagumpay na nakuha, ipinahahayag ko, sa susunod na linggo, sa Ice Sweet Grand Hotel, ay magkakaroon ng isang malaking piging, upang anyayahan ng mga elite sa ating industriya, at mainit na tanggapin si Maestra Isabela, sa Lungsod Sentro. Para sa piging sa susunod na linggo, padalhan ng imbitasyon ang pamilyang Reyes.
Bakit po, Presidente, kung gusto ninyong gumanti para kay MS, Andrea, hindi ba't mas simpleng, bilhin na lang ang Reyes Corporation? Ayaw ni ate na mabili ang Reyes Corporation. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong si Ramon Reyes ay kusang loob na isusuko ang Reyes Corporation. May kaibigan ako. Dahil sa ilang dahilan na walang masamang intensyon, nagtago siya ng ilang bagay sa kanyang nobya. Sa palagay mo, magagalit kaya ang kanyang nobya? Ang kaibigan na sinasabi mo, hindi ba ikaw mismo iyon? Ako. Kung alam ko mula sa simula na may itinatago ka sa akin, hindi lang ako magagalit, makikipaghiwalay pa ako sa iyo, at hindi na tayo magkikita pa. 8. Ay, pero kung sakali lang naman ang sinasabi ko. Sa totoo lang, matagal na tayong magkasama, at naniniwala ako, na tiyak na mayroon kang hindi maiiwasang dahilan, kaya hindi mo sinabi sa akin. Maghihintay ako hanggang sa handa ka nang sabihin sa akin. Ate, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng piging, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hindi ko akalain na ang De Leon Group ay talaga nag-imbita sa atin. Siguro, naintindihan na ng De Leon na tayo noon pa, sa talento man o sa pagkatao, ay hindi dapat binyan. Chloe, ngayong inimbitahan ka nila, baka ang De Leon Group ay hihingi ng paumanhin at aalisin na ang ban sa'yo. Ganon din ang iniisip ko. Ang pagkaban sa'yo noon ay dahil sa pananabutahe ni Andrea. Mukhang ngayon, ang De Leon ay nakita na kung anong klaseng tao si Andrea. Si Andrea, karapat-dapat ba yan? Umalis ka. Andrea, ang luwang-luwang ng daan, di mo pa dinaanan. Andrea, bakit ka nandito? Ang handaan ngayon ay handog ng De Leon para salubungin ang master designer na si Maestra Isabela. Karapat-dapat ka bang sumali dito? Hindi ako karapat-dapat. Ikaw, isang mangungopia, ang karapat-dapat. Tumigil ka. Ikaw, nakakahiya ka talaga. Kami ay mga espesyal na bisita na inimbitahan ng De Leon Group. Malamang naintindihan na rin ng De Leon kung anong klaseng tao tayo. Ikaw naman, lagi mong sinasabi, nakapantay mo, ang presidente ng De Leon Group, puro kakalokohan. Ako ang nakakahiya. Nagpalaki ka ng isang batikang mangungopia. Hindi ka ba nahihiya? Anong karapatan mo para pagalitan ako? Tungkol naman sa handaang ito. Para sa akin talaga to ginanap. Ano sa palagay mo, karapat-dapat ba akong sumali? Dahil sa'yo, huwag kang magbiro. Ang handaang ito ay malinaw na para kay Maestra Isabela. Ano ka? Ano ako? Si Maestra Isabela ang guro ko. Dahil sa akin kaya siya pumunta rito sa lungsod sentro. Ano nang akala mo sa akin? Ikaw lang, estudyante pa ni Maestra Isabela, mukhang ayaw mo nang magtagal sa industriyang ito. Ano? Malayo pa lang ay nakita ko nang may mga taong nagkakagulo rito. Anong pinag-aawayan ninyo? Maestra Isabela po, may nagpapanggap na estudyante ninyo. Oo, siya yun. Kanina, bago kayo dumating, estudyante raw ninyo siya. Sa ganitong klaseng ugali, dapat ninyo po siyang i-blacklist sa buong industriya. Tama nga, alam ng lahat na, matagal ka nang nasa abroad. Bruha, magpapanggap na estudyante niya, ni hindi ka man lang nag-research. Andrea, sobra-sobra ka na ngayon. Andrea, nandito na si Maestra Isabela. Hindi na kita mapoprotektahan. Sino ba ang mga ito? Maestra, ang tatlong ito po ay biological father ko, kapatid ko sa ama, at ang palaging nanluloko na dati kong nobyo. Kawawa ka naman. Ganyang pamilya ang meron ka. Talagang malas mo. Ikaw yung sa National Jewelry Design Competition na nangopya kay Andalos Fertir, si Chloe Reyes. Ipinapahayag kong blacklisted ka na sa buong industriya. Anong karapatan nyo? Dahil palagi kang nangongopya, sinungaling ka. At ininsulto mo pa ang pinakamahusay kong estudyante, si Andrea. Ibig mong sabihin, siya ay, ang pag-insulto kay Andrea, ay pag-insulto sa akin. Andrea, alis na tayo. Paano nangyari yun? Paano naging estudyante ni Maestra Isabela si Andrea? Chloe, huwag kang matakot. Mga VIP tayong inimbitahan ng De Leon Group. Kahit sabihin ni Maestra Isabela na blacklisted ka, susuportahan ka rin ni Presidente De Leon. Tama, may Presidente De Leon na sumusuporta sa akin. Ano pa ang ikakatakot ko sa kanya? Alis na tayo. Oy, narinig mo na ba yun? Mag-aanunsyo raw si Presidente De Leon ng kanyang fiancé sa party at ibabahagi pa raw niya ang kalahati ng kanyang kayamanan at kapangyarihan sa kanyang fiancé. Totoo ba talaga yan? Si Presidente De Leon ang pinakamayaman sa lungsod sentro. Kung makuha mo ang kalahati ng kayamanan at kapangyarihan ng De Leon sa buong lungsod sentro, pwede ka nang makipantay kay Presidente De Leon. Siyempre, totoo yan. Ang tanong nga lang, sino kaya ang mapipili ni Presidente De Leon at masisiyahan sa napakalaking kayamanang ito? Mukhang kailangan nating humanap ng paraan para makilala ang fiancé ni Presidente De Leon. Baka sakaling may pagkakataon, baka ang De Leon Group ay mag-invest sa amin.
Ngayong araw, maraming gustong makilala ang fiancé ni Presidente De Leon. Tiyak na marami. Kailangan nating mauna sa lahat. Andrea. Hindi mo ba naririnig? Ia-anunsyo na ni Presidente De Leon ang kanyang fiancé. Anong ginagawa mo rito? Mag-aanonsyo si Presidente De Leon ng fiance niya. Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Ikaw noon, laging ginagamit ang pangalan ng De Leon Group para mang-api ng iba. Kung malaman ng fiancé ni Presidente De Leon ang tungkol dito, siguradong hindi kanya palalampasin. Paano mo nalaman na ang fiance ni Presidente De Leon ay hindi palalampasin? Ang isang tulad mo, paumanhin ate, na late ako. Ayon sa alam ko, ang fiance ni Presidente De Leon ay may mabuting puso, maganda ang ugali at hitsura. At ang pinakaayaw niya ay yung mga nangaapi at nambubuli sa mahihina. Pero ang pinakamahalaga, sobrang magkasundo siya at ang ate ko. Pag nalaman niya na inaapi niyo ang ate ko, hindi kayo palalampasin. Katarantaduhan yan, araw-araw ka nalang gumagamit ng pangalan ng De Leon Group para manloko ng tao. Pinapayuhan kitang, na ngayon din, lumayas ka na, kung hindi, kay Presidente De Leon. Hindi mo alam kung paano kanya babalatan. Tanga. Ilang taon ka nang niloloko, pinagtatanggol mo pa rin ang impostor na ito. Idilat mo iyang mga mata mo at tingnan kung sino talaga ang tunay mong anak. Akala mo ba, sa ilang pekeng papeles, ay pwede ka nang magsinungaling at sirain ang relasyon naming mag-ama? Mga papel lang yan eh. Gusto mo lang mang-intimidate. Bakit kinakabahan ka? Okay lang, may kopya pa ako. Punitin mo ng punitin. Ikaw, Ano to? DNA test result. Nakasulat dito, Chloe Reyes at Ramon Reyes. Sino yan? Hindi importante kung sino. Ang importante, hindi mag-ama ang dalawang ito. May chismis tayo ngayon ah. Tingnan mo nga ito. Salot ka, salot. ano ito? Regalo ko to para sa'yo. Pa, niloloko pa niya. Kailangan mong maniwala sa akin. Ako ang tunay mong anak, mga gwardya. Heto ang bayarang ito, palayasin nyo na. Sinong mga ngahas? Sinong gustong magpalaya sa aking apo? Ano ang ibig mong sabihin? Magpapakilala na ako. Leo De Leon. Ako ang kasalukuyang presidente ng De Leon Group. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala sa pagkatao ko. O hindi ka naniniwala sa resultang ito ng DNA test. Huwag mong kalimutan, ang report na ito, noong sinusubukan mong kidnapin si Andrea, ang nakuha mula sa iyong bag. Ito ay sarili mong ginawang DNA test. Gago ka. Ikaw at ang nanay mo, dalawang buwisit na babae, pinaghirapan kitang palakihin. Sa loob ng maraming taon, sinira mo pa ang relasyon ko sa tunay kong anak. Pa, niloloko ka lang nila. Anong DNA test? Wala akong kaalam-alam. Nakapirma ka pa roon, akala mo hindi ko makikita? Ipinahahayag ko. Mula ngayon, ikaw at ang Reyes Corp ay tapos na ang lahat. Mula ngayon, ay ititiwalag ka na rin ng Reyes Corporation. Ang mana ng Reyes Corp ay para lamang sa tunay kong anak, si Andrea, dahil siya lang ang karapat-dapat. Pa, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Hindi pwede. Gago. Chloe Reyes, tigil na tayo. Hindi ka na ang tagapagmana ng Reyes Corporation. Marco, tao ka pa ba? Talaga bang ang pakikipagrelasyon mo sa akin ay para lang sa Reyes Corporation? Siyempre. Tingnan mo nga ang itsura mo. Anong meron sa'yo na nakakaakit sa lalaki? Ikaw, papatayin kita. Gago ka. Mga gwardya, dalhin niyo ang mga taong ito. Ate, ako kasi. Alam ko na yan matagal na. Ikaw, alam mo palang lahat? Kung hindi ikaw mismo si Presidente De Leon. Paano nangyari na araw-araw kang nasa labas, gamit ang pangalan ng De Leon Group at nagpapasikat nang hindi ka ginugulo ng De Leon Group? Nitong mga nakaraang araw, nagpapanggap bilang college student. At sabay, iniiwasan mo ako, pinamamahalaan ang mga gawain ng group. Siguradong napakahirap, no? Para makakuha ng asawa, hindi naman para sa'yo. Ay, maraming tao ang nakatingin. Ipinahahayag ko, ako at si Emma Andrea Reyes ay nakatakda ng ikasal. Magiging kapantay ko siya sa lahat ng karapatan at ari-arian ko. Ang kasal ay sa ikalawang hati ng taon. Ipinahahayag ko, maglalaan ako ng 2 bilyong piso.
bilang regalo ng pamilyang De Leon, bilang dote para kay Andrea. Dagdagan ko pa, ang kalahati ng aking shares sa De Leon Group ay ibibigay ko sa bagong kasal. Sana'y magtagal ang kanilang pagmamahalan at magsama habang buhay.